Philippines, Reverend Abraham Nam. 여러분 오랜만에 봅니다. Long time no see po mga kapatiran. 갈라디아 6장 9절 한 절만 오늘 우리 한 세 번 같이 읽어볼까요? Kaya sa umagang ito, buksan po natin ng Galatians chapter 6 at basahin po natin ng verse 9 ng tig-tatlong beses ng sabay-sabay. 영어 타갈로그 해서 세 번을 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. Kaya sabay-sabay po natin basahin ng Galatians chapter 6 verse 9 ng Tagalog at Ingles. Tatlong beses po basahin natin sabay-sabay. Ready, go! At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kamahanan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. 오늘은 말씀이라기보다도 여행 보고라고 생각하고 들어주시면 되겠습니다. Kaya sa umagang ito ay kaysa isipin ninyo makikinig kayo ng mensahe, siguro mas mabuting isipin ninyo na lang na ikukwento ko po sa inyo ang naging aking trip sa Africa. 날짜로 따지면 한 14일밖에 안 됐는데 한 달 좀 된 것 같은 느낌이 드네요. Kaya kung bibilangin sa araw ay 14 days lang po ako naroroon, pero pakiramdam ko po ay isang buwan po ang lumipas. 어제 치유에 도착했는데 야, 내가 아프리카 있어야 되는데 왜 왔지? 그런 마음이 들었어요. At kahapon ay nakarating na po kami dito sa Pilipinas at napaisip ako dapat nasa Africa ako, ba't ako nasa Pilipinas? 아프리카가요 여기보다 훨씬 좋더라고요. Kita ko po kasi mas maganda pala sa Africa kaysa po dito. 여기는 더워요. Dito kasi mainit. 근데 남부 아프리카는 날씨가 덥지도 않고 춥지도 않고 너무 날씨가 좋아요. Pero yung Southern Africa po kasi hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong malamig, sakto lang po yung temperatura. 여기는 에어컨 안 켜면 여기가 찐득찐득하잖아. Diba po dito, kapag hindi bubuksan yung aircon, konti na lang, malalagkit na yung ating mga balat. 근데 거기는 아주 쾌적해요. 여기 날씨가. Pero doon po kasi sobrang fresh po yung weather doon. 그래서 진짜 여기 30년 살았는데 거기서 살아보면 좋겠다. 그런 마음이 들 정도였습니다. Yeah, so sobrang ganda po ng panahon doon. Kahit 30 years na po ako nakatira dito sa Pilipinas, bigla po ako naisip na maganda rin sanang mabuhay sa Africa. 여러분도 꼭 가보세요. 제 말이 거짓말이 아니라는 걸 느낄 거예요. Yeah, sana kayo rin po mga kapatiran ay makarating po minsan sa Africa para malaman ninyo hindi po ako nagsisinungaling sa inyo ngayon. 날씨가 우리 흔히 아프리카 그러면 덥다는 이 생각을 가지는데 Yeah, tayo po kasi, meron po tayong perception na pag Africa, mainit yung panahon. 전혀 그렇지 않아요. Pero hindi po ganun. 더운 나라는 저쪽에 아프리카 서부 아프리카에 있는 거기만 몇 나라가 덥고요. Yung mainit na Africa na alam natin ay mga ilang bansa lang na nasa Western Africa. 이쪽 동부 쪽이나 남부 아프리카 쪽은 굉장히 날씨가 참 이 세계에서 제일 좋은 날씨가 아프리카 날씨. Pero sa Eastern, tsaka sa Northern Africa, sa tingin ko po isa sa pinakamagandang weather sa buong mundo, masasabi ko. 제가 아프리카는 한 30번 갔다 왔는데 Yeah, ako po ay nakabisita sa Africa ng mga 3-4 na beses. 이번이 세 번째인지 네 번째인 것 같아요. 내가 알기로는. Sa tingin ko po yung pagbisita ko ngayon ay pang-4 na pagbisita ko na. 우리 조카가 있는 말라위에는 제가 세 번을 갔어요. 3 beses po ako nakadayo sa Malawi kung nasaan ang aking pamangkin. 말라위는 처음 갔을 때는 흐름한 이렇게 임시 건물 같은 데서 교회를 시작했어요.
Yung Malawi Church po ay nagsimula po siya sa isang parang parang hindi mabuting temporary hut or temporary shelter. 근데 정부에서 땅을 줬는데 땅이 2.5 헥타쯤 돼요. Pero nung lumipas ang pagmimisyon nila, nabigyan sila ng gobyerno ng 2.5 hectares na lupa. 어마어마하게 크죠. Apakalaki po, di ba? 제가 알기로 여기에 이 안에 있는 subdivision만 한 것 같아요. Sa pagkakaalala ko, yung ganong kalaking lupa ay singlaki ng subdivision po natin na nandito sa tabi. 그래서 아침마다 그 트랙이 있는데요, 교회 안에. Yeah, doon po sa napakalaking lupa natin, meron pong track doon na pwedeng lakarin. 그 트랙을 이렇게 아침마다 이렇게 조깅 삼아 운동 삼아 돌았는데 그렇게 날씨가 좋더라고요. Doon sa araw-araw, tuwing umaga, nilalakad po namin yung track para mag-exercise, morning exercise, at napakaganda po. 근데 이제 두 번째 갔을 때 보니까 교회가 이렇게 큰 골조를 지어놨더라고. Ngayon naman po, nung pangalawang bisita na po namin doon, ay nakita ko napakaganda na ng pagtayo ng church doon. 아직까지 이제 이렇게 다 완성은 안 됐는데 스켈레톤만 있는 상태인데 Ngayon, hindi pa buong-buong natapos yung church, pero yung mismong structure niya, yung skeleton niya ay maganda na. 저거 언제 짓겠나 그랬어요. Kaya napaisip ako na kailan kaya matatapos yung church na to. 네, 이번에 이제 세 번째 갔는데 Kaya, ngayon naman po ang naging pangatlong bisita ko sa Malawi. 다 지어놨더라고. Nakita ko, napakaganda ng pagtayo. 우리 이게 이거 한 2배 넘어 되는 큰 예배당을 3층짜리로 이렇게 지어놨다. Yung church na natayo po nila doon ay mga 2 beses na laki ng church natin dito at 3 stories pa ang tangkad nito. 딱 2배네요. 그러고 보니까. Kung tutusin, saktong 2 times ang paglaki ng church na 우리가 ito. 450 스퀘어미터인데 Dahil tayo po 450 square meters yung laki ng lupa 거기는 이제 natin. 900 스퀘어미터. Doon po 900 square meters. 야, 세상에 아프리카 말라위에서는 제일 큰 교회 같더라고. Napaisip ako na parang yun yung pinakamalaking church sa buong Africa sa atin, 말라위에서. sa Malawi. 그런데 그런 교회를 지금 잠비아도 잠비아는 그보다 조금 더 크면서 4층이고요. Ngayon naman po ay pagkatapos ng Malawi, nagpapatayo naman po ang church natin sa Zambia na 4th floor naman po yung laki nito. 그다음에 에스와티니 그 왕국에도 거기보다 조금 더 크면서 4층이고. Doon naman po sa Eswatini, nagpapatayo din po sila ng ganung church na mas malaki pa kaunti, 4 stories din. 저런 것들이 어떻게 해서 저렇게 하나하나 지어졌는가 보니까 전부 다 목사님이 이 우리 사역자들에게 넣어준 마음이 일을 해서 그렇게 됐더라. Habang nakikita po yung ganitong mga church natin sa Africa, napaisip ako na paano ba naitayo ang ganitong mga church natin? Pero nakita ko po na sa pamamagitan pala ng puso na binigay ni Pastor sa ating mga misyonero doon, naganap ang ganitong mga pagtayo ng church. 참 이 믿음이라는 게 너무 신기한 게 뭐냐면은 어떤 마음을 우리 마음에 하나 넣어주는 거예요. Ang kahangahangang sikreto po ng pananampalataya, nagsisimula po ang lahat sa pagpasok ng isang puso sa atin. 근데 어떤 마음이 내 마음에 딱 들어와서 자리를 잡으면 그 마음이 이제 일을 하는 거예요. Sa oras na merong puso po na pumasok sa loob natin at ito'y pumwesto, magsisimula po itong gumalaw o gumawa sa loob natin. 근데 그게 마음에 심어진 약속이 어려움도 있고 고난도 있고 진짜 뭐 많은 과정이 있지만은 끝에 가서는 다 이루어진다는 거예요. Siyempre, yung puso na naitanim sa loob natin, sa proseso ng pagganap o pagtupad nito ay merong mga kahirapan, merong mga problema na nararanasan, pero sa huli, ayon sa kung anong pangakong binigay sa atin, nagaganap. 그래 그 말라위 예배당에 가득한 행자매들이 모여 있더라고요. Yeah, nung nakarating po ako doon sa Malawi, nakita ko napakarami mga kapatiran ay nakatipon sa church. 거기는 또 특징이 뭐냐면 소고기가 제일 싸요. 소고기가. At ano naman po ang katangian doon sa bansa ay napakamura lang po ng beef. 거기는 돼지고기가 소고기보다 훨씬 비싸고 Doon, mas mahal ang pork kaysa sa beef.
소고기는 여기 돼지고기만큼 싸더라고. At yung beef naman doon ay singmura ng pork dito sa Pilipinas. 그리고 거기서는 막 소고기 실컷 먹었다. Kaya habang andun po ako ay talagang nagsawa po ako sa beef. 그래 그 말라위에서 참 좋은 시간을 가졌는데 Kaya sa pamamagitan ng bisita ko roon ay nagkaroon po kami ng mabuting oras sa Malawi. 또 이렇게 나오려고 하는데 우리 같이 간 챗 목사가 자기가 말라위 교회 보니까 너무 감동이 된다면서 헌금을 좀 하고 싶다 하더라고. Nung nakarating po kami doon sa Malawi, kasabay po namin si Pastor Chet. Nung nakita niya po kung gaano kaganda ang mission natin doon, sabi niya, napakaganda po, gusto ko rin pong magbigay ng pusong pagpapasalamat. 그 헌금을 6만 페소로 했어요. Nagbigay po siya ng 60,000 pesos, 1000불이죠. 1000불. around $1,000. 이 소리 왜 이렇게 울리지? Ba't ba sobrang lakas ng howling ng ating mga speaker? Pakibabaan na lang po yung gain ng mic ko. 그리고 이제 우리가 이제 잠비아가 아니고 뭐더라 짐바브웨로 갔는데 Pagkatapos naman po ng bisita namin sa Malawi, lumipat naman po kami sa Zimbabwe. 말라위는 공항이 진짜 그 필리핀스 제일 작은 공항보다 조금 더 작을 거예요 아마. Ngayon, yung airport po kasi sa Malawi ay mas maliit pa siguro kaysa sa pinakamaliit na airport ng Pilipinas. 제가 알기로는 아마 저 말라위 공항은 라와 공항 그보다 하여간 비슷하거나 작거나 그럴 것 같아요. Siguro sa tingin ko, yung Malawi Airport ay singlaki ng Lawag Airport or medyo mas maliit pa kaysa roon. 조그만 시골 저 공항 같은데. Ito ay parang airport lang na nasa probinsya. 근데 거기다가 짐바브웨를 갔는데 Pagkatapos naman po sa Malawi, lumipat po kami sa Zimbabwe. 야 여기가 아프리카냐 유럽이냐 그런 마음이 들 정도로 갑자기 공항이 너무 멋있는 거예요. Nung nakarating po kami sa Zimbabwe, agad po namin nasabi na, Africa ba ang lugar na ito o Europe kasi napakalaki bigla ng airport. 여기는 아프리카가 아닌 것 같은데. Parang hindi Africa ang aming naratingan. 저는 아프리카 하면 이제 다들 어렵고 못 사는 줄만 알았는데. Dahil ako rin po ay merong kaisipan na pag Africa, lahat ng tao doon ay mahirap. 짐바브웨에 딱 가니까 어디 유럽에 온 같은 느낌이 들어. Pero nung nakarating po kami sa Zimbabwe, pakiramdam ko ay nakarating po kami sa Europe. 그래 그게 선교사님한테 야 여기 아프리카 맞아요 하니까 맞다 하더라고. Kaya tinanong ko doon sa pastor natin doon na, Africa po ba ito? Sabi niya, opo, pastor. 또 거기에 갔는데 어떤 분이 우리 이제 VIP가 우리를 공항에 영접하러 왔더라고. Nung nakarating po kami doon, may mga VIP rin na dumating upang i-welcome kami. 알고 보니까 이제 그분 제가 아멘이 있더라고. 그 한국에서 만났던 분이에요. Nung nakita ko yung nag-welcome sa amin, nakita ko na familiar yung kanyang mukha. Naalala ko, nagkita pala kami dati sa Korea. 교육부에서 나온 분인데 Siya po ay isang tao na mula sa Department of Education nila, Ministry of Education nila. 우리 짐바브웨 교회에 대해서 마음을 활짝 열고 있는 분이에요. At siya ay merong bukas na puso patungo po sa ating mission sa Zimbabwe. 그래 이제 그분들을 비롯하여 이제 우리가 모임을 가졌는데 At ngayon kasabay din nila ay nagkaroon din po kami ng pagtitipon. 짐바브웨는 우리 다른 데처럼 이렇게 쉽게 땅을 얻거나 그러지 않고 땅이 비싼 나라예요 거기는. Yung bansang Zimbabwe naman po ay kumpara sa ibang mga bansang Africa na nakatanggap ng mga donasyon na lupa ay medyo mahirap na tayo mismo bumili ng lupa doon. 근데 거기는 영국 지배를 받은 나라인데 영국에서 이제 다 독립을 했는데 Ngayon itong Zimbabwe ay dating na-colonize ng UK, ng England at ngayon sila ay nakalaya. 말라위도 영국 지배받았고 짐바브웨도 영국 지배받았고 사우스 아프리카도 영국 지배받았는데 Ngayon, ang Malawi, Zimbabwe at ang isa pang bansa ay na-colonize ng Great Britain dati. 말라위가 제일 먼저 독립을 해서 제일 가난하다더라고. Sabi nila, yung Malawi daw na unang-unang nakalaya mula sa pagka-colonize, sila daw ang pinakamahirap. 늦게 독립할수록 영국이 오래 지배해가지고 영국이 많이 개발했기 때문에
나라가 좋다는 거예요. Ang nangyari pala, kung gaano mas late na free o napalaya mula sa Great Britain, ay mas lalong na-develop pa ng Great Britain ang ganung mga bansa. Kaya mas mayaman daw ang mas huling na naging independent. 확실히 짐바브웨는 1980 몇 년도에 독립했는데 아주 발달돼 있더라고. At ang bansang Zimbabwe po kasi ay napalaya nung taong 1980. Kaya napaka-develop na po ng bansa nila. 근데 영국이 이제 다스리고 있다가 갑자기 여기에 이제 독립하면서 백인들을 다 쫓아내고 영국 사람들이 살던 집을 백성들에게 나눠준 거예요. Ngayon, ang ginawa ng Zimbabwe, nung sila ay naging independent nung taong 1980, pinalayas nila ang lahat ng mga Great British na mga people. At ganito, lahat ng mga bahay ng mga British ay binigay nila sa mga mamamayan ng Zimbabwe. 땅은 엄청 크기 때문에 국민들에게 땅을 얼마나 크게 나눠준다면 보통 한 사람의 집이 우리 예배당의 3배 되는 땅을 한 사람에게 나눠준 거예요. Yung laki o lawak ng bansa nila at yung mga bahay na tinayuan ng mga British ay sa isang tao, meron silang isang bahay na 3 beses na mas malaki pa kaysa sa church natin ngayon. 여러분 상상이 갑니까? Nai-imagine niyo po ba yung scale nito? 우리 여기는 요 예배당만 해도 한 개인에게 준 땅이라면 클 거 아니에요. Kung iisipin natin, kahit yung lupa natin dito ngayon, ibibigay sa isang tao, ay malaki na ito. 그런데 우리 이 예배당 사이즈 말고 우리 땅 사이즈의 3배. Pero itong church natin ngayon, hindi lang yung church building, pero yung buong lupa natin, 3 beses na mas malaki pa dito. 그런 걸 전부 개인에게 나눠줬는데 집이 얼마나 큰지 깜짝 놀랐어요. Ay binigay sa mga tao ng Zimbabwe at nung nakita ko ito, napakalaki. 그래 막 어떤 아는 분이 우리를 식사 초대가 갔는데 집이 얼마나 큰지 다들 이게 한 사람을 위한 집이냐 무슨 궁전이냐 그런 마음이 들 정도로 집이 크더라고. Habang nandun din po kami, imbita po kami upang kumain sa bahay ng isang kapatiran. Nung nakarating kami sa bahay nila, sobrang laki na mapapaisip ka na ito ba ay bahay o isang palasyo. 여러분들 큰 집에 살고 싶으면 말라이가 살아요. 그러면 큰 집에 얻을 수 있어. 짐바브웨. Kaya kung gusto nyo makatira sa malaking bahay, pumunta po kayo sa Zimbabwe. 집이 너무너무 크더라고. Sobrang laki po ng mga bahay doon. 그리고 우리가 쓰는 예배당도 거기 우리가 빌려 쓰는데 예배당이 얼마나 큰지요. Ngayon, yung church hall din na hinihiraman o nirerentahan natin doon ay sobrang laki. 건물 자체가 크다는 게 아니고 땅이 우리 이 개송교회의 3배나 크더라고. Hindi 짐바브웨 교회가. Yung Zimbabwe Church, hindi yung building yung malaki, kundi yung mismong surface area, yung area niya ay 3 beses na mas malaki pa kaysa sa church natin 거기 ngayon. 주인이 이제 허락해가지고 간이로 이렇게 건물을 지어가 예배를 드리는데 Sa pagtanggap ng payag ng may-ari ng lupa, ay nakatayo po tayo ng temporary church doon at doon tayo nagsiservice. 형제자매들이 교회 연결돼가지고 전부 새까만 형제자매들이 예배 드리는데 참 보기 좋더라고 보니까. Ngayon ay maraming mga tao roon ay na-connecta sa ating mission at sila ay nakikisabay. Makita mo yung mga kapatiran doon, napaka-itim syempre ng kanilang mga kutis, pero napakagandang makita ang kanilang mga pagtitipon. 그래 그 이틀간은 거기에 폴리테크닉이라는 유니버시티에서 우리가 특별 집회를 했는데 Kaya sa 2 araw ay nagkaroon po kami ng isang Bible seminar sa isang Polytechnic University sa Zimbabwe. 한 1,000여 명 가까이 왔더라고요. Mga halos 1,000 mga tao po ang nagtipon. 저도 거기서 참 말씀 전하니까 너무너무 마음이 뜨거웠고 행복했어요. At habang ako rin po ay naroon, nangangaral ng Ebanghelyo, ay sobra po akong naging masaya at mainit ang aking puso. 거기서도 참 떠나기 싫었는데 So doon din ay ayaw ko po sanang 또 umalis. 이제 사우스 아프리카 케이프 뭐더라 케이프타운이라는 데 갔는데 Mula naman po sa Zimbabwe, pumunta po kami sa Cape Town, sa South 케이프라는 Africa. 말이 이 산봉우리잖아요. 산봉우리 케이프라는 말이. Ngayon, yung Cape kasi ay tinatawag din sa mga tuktok ng bundok. 그래서 산봉우리가 엄청 많아요. Kaya kung makarating po kayo doon, napakarami pong mga tuktok ng mga bundok. 그래서 이제 케이프타운인데 Kaya siya ay tinatawag na Cape Town. 어딜 가나 이 높은 돌산이 막 쫙
펼쳐져 있는데 Kaya kung makarating po kayo doon, saan man kayo pumunta, ay napakarami pong mga stone peaks ng mga bundok. 나무는 별로 없고 전부 다 산이 전부 다 돌이에요, 돌. Mapapansin ninyo, wala masyadong mga puno, puro mga gawa sa bato yung mga bundok nila. 그런데 우리 필리핀하고 다르니까 그런지 왠지 모르게 굉장히 스펙타큘러하더라고. Hindi ko po alam dahil iba ang itsura ng bansa na yon sa Pilipinas. Nung nakita ko po ito, napaka-spectacular ang itsura. 거기 가서 이렇게 또 집회를 어떤 캠프 사이트를 빌려 가지고 집회를 했는데 Doon ay nagkaroon po kami ng Bible seminar na naghiram po kami ng isang campsite. 우리 그 허태양이 옛날에 우리 여기 파이스드 유니버시티에서 공부한 학생인데 At yung pastor doon na si Pastor Taeyang Her, siya ay dating nag-aral dito sa Far Eastern University. 지금은 이제 파스터가 돼 가지고 거기서 사역하는데 Siya ay naging pastor na at siya ay nagmimisyon doon. 목사님 한 3, 40명밖에 안 모일 것 같아요 그러더라고요. Sabi niya sa akin, Pastor, sa tingin ko po mga 30 to 40 lang ang mga participants natin. 근데 우리가 갔는데 목사님 오늘 웬일인지 사람들이 캠프에 올려간 사람들이 갑자기 많이 늘어납니다. Nung nakarating na kami doon, biglang sabi niya sa akin, Pastor, hindi ko po alam bakit pero biglang dumami na po ang bilang ng mga taong gustong umattend sa camp natin. 75명이나 등록했습니다. 75 na po ang nag-register, sabi niya. 거기서 이제 이틀간 또 우리가 집회를 했는데 Kaya ganoon, 2 araw nagkaroon po kami ng Bible seminar doon. 거기서도 참 은혜롭게 그 대부분이 새로운 영혼들이에요. Doon din po ay naging napakamabiyaya ang oras namin dahil ang halos lahat ng mga dumating ay mga bagong kaluluwa. 보험전하고 죄 있나 하니까 다 또 죄 없다 하더라고. Kaya ako po ay nangaral ng ebanghelyo sa kanila. Tinanong ko sa kanila, may kasalanan pa ba kayo? At sabi naman nila, wala na. 그리고 이제 집회를 다 마치고 어제 이제 돌아왔습니다. Kaya ganoon, natapos na po ang lahat ng mga Bible retreat doon at nakabalik na po ako kahapon dito. 참 제가 뭘 느꼈느냐 하면은 Kaya sa ganung trip ko, ano po ba ang aking naramdaman? 첫째 내가 필리핀 사역하면서 일꾼들을 기르는 게 참 행복한 일이었구나 하는 걸 느꼈어요. Unang-una natuklasan ko po na sa pagmimisyon ko dito sa Pilipinas, ang pagpapalaki pala ng ating mga manggagawa sa loob ng church ay napakalaking kagalakan. 이번에 간 세 나라는 다 나하고 인연이 있는 나라들이거든. Yung 3 bansa po na nabisita ko ngayon ay lahat meron pong mga connection sa akin. 거기 말라위는 우리 조카가 사역하는 데고 Sa Malawi, yung pamangkin ko po yung nagmimisyon doon. 그 다음에 짐바브웨는 또 우리 홍석영 자매를 알아요, 여러분. 홍석영 자매. Sa Zimbabwe naman po, kilala niyo po si Sister Hong Seogyong. 예, 홍석영 자매가 거기 이제 사모가 돼가지고 그 같이 일하고 있는데. Si Sister Hong Seogyong naman ay naging samonim dun sa misyonero at doon kasabay siya ay gumagawa ng misyon. 너무 반가워하고 행복해하더라고. Nung nakita niya rin ako, ay sobra siyang nagalak makita ako at nagalak siya. 또 케이프타운은 파스터 허태양이 또 우리가 모르는 사람 아니죠? At si Pastor Ho Taeyang naman na nasa Cape Town, di ba? Hindi naman siya hindi natin kilala, di ba? 나는 그냥 여기서 별로 그런 사람들의 장래를 모르고 그냥 사역했을 뿐인데 Noong mga panahon na nandito yung mga ganong tao, ay hindi ko man lang masyadong naisip kung ano ang magiging kinabukasan nila. Ay ginabay ko na lang ang kanilang pamumuhay dito. 하나님들은 그 사람들을 막 흩어가지고 전 세계에 일꾼이 되게 해놨더라는. Pero nakita ko ang Panginoon ay ginawa silang mga manggagawa niya at pinadala sa buong mundo. 야, 내가 하는 사역이 필리핀에만 국한된 게 아니구나. Doon ko naisip na itong pagmimisyon ko pala ay hindi lang na lilimita dito sa loob ng Pilipinas. 내가 하는 사역이 전 세계 사역에 참 크게 쓰임을 받았구나. 그런 생각이 드니까 너무 감격스럽더라고. Naisip ko po na itong misyon na ito ay umaabot pala sa buong mundo. Nung nakita ko po ito ay sobra rin po akong na-touch. 그래 사역을 좁은 내 세계만 하는 게 사역이 아니다 하는 걸 느꼈어요. Naramdaman ko po ang pagmimisyon lang pala ay hindi pagmimisyon sa maliit na mundo ko lang. 우리 여기 있는 사람들을 막 흩어놓으면은 Kung ang lahat ng mga tao rito ay ipapakalat natin, 그 사람들이 여러 군데 흩어져서 무슨 일을 할지를 모르는 거예요. hindi natin masasabi kung anong magagawa ng mga bawat isang tao na ito sa mga lugar na mapupuntahan nila. 그래
짐바브웨에서 홍석영 자매가 목사님 내가 하도 필리핀이 그리워서 필리핀 사람들을 찾아다니면서 전도했다더라고. Kaya nung nandun po kami sa Zimbabwe, sinabi ni Sister Hong Sogyong sa akin na, Pastor, sa sobrang pagkamis ko sa Pilipinas, ako po mismo ay nagsimula ng maghanap ng mga Pilipino na nandito. 그래 가서 짧은 몇 마디 따갈로그 하면서 필리핀 사람들을 초청했는데 At dala ng ilang mga salitang Tagalog na alam niya, kinakausap, inimbita niya ang mga Pilipino. 짐바브웨 셋째 날 필리핀 커뮤니티 사람들 모아가지고 말씀 전하라면서 가자 하더라고. Kaya ganun, sa pangatlong araw namin sa Zimbabwe, sabi niya sa akin na, Pastor, dumating po ang mga Philippine community dito sa Zimbabwe, mangaral po kayo sa kanila. Kaya ako po ay nangaral sa kanila. 그래 어느 집에 갔는데 필리핀 사람하고 필리핀 여자하고 결혼한 인도 사람 또 뭐 필리핀 여자하고 결혼한 저기 저 독일 사람 필리핀 여자하고 결혼한 한국 사람 뭐 그런 사람들이 모여가지고 한 20명 모여가지고 우리가 거기서 식사도 하고 참 계절을 가졌거든. Kaya ako po ay nakarating sa bahay ng isang sa mga Pilipino na ito nakita ko doon may Pilipino nagpakasal sa isang Indiano, Pilipino naman nagpakasal sa isang German, isa naman sa Korean at mga 20 na iba't ibang mga Pilipino ay nagtipon doon sa bahay na yon. Kaya nagkaroon kami ng pagtitipon at ako po ay nakapagbigay ng mensahe sa kanila. 우리 교회에서 흩어놓으니까 다 일꾼이더라고 보니까. Nakita ko po na basta pinakalat na lang natin yung mga tao ng church natin ay naging mga manggagawa sila ng Diyos. 오늘 그러고 보니까요 에드워드 형제 와 있네. 에드워드 형제. At ngayon napansin ko rin nandito rin po si Brother Edward. 저 처음에 저 형제 누구 새로운 영혼인가 한참 동안 누군지 몰랐어요. Noong una ko siya nakita kanina, ay napaisip ako, sino ba siya, bagong kaluluwa ba siya, nag-iisip po ako ng matagal. 우리 에드워드 형제도 우리 교회에서 허트가 호주에 가 있는 형제인데 Si Brother Edward din po ay isa sa mga kapatiran ng church natin ay ngayon ay napadala, ay nasa Australia siya ngayon. 몇 년 전에 호주 가가지고 에드워드 형제님 그 부모님 사는 데 가서 그 집 부모님들에게 보험도 전하고 그랬거든. A few years ago, nakabisita rin po ako sa Australia, doon sa bahay din ng magulang ni Brother Edward at nakapangaral po ako ng ebanghelyo sa kanila. 예, 우리 에드워드 형제에게 박수 한번 치도록 합시다. Palakpakan po natin si Brother Edward ngayon. 그러니까 많이 흩어놓으면 그만큼 우리의 영역이 커지더라고요. Nakita ko pong malinaw na kung gaano natin ikalat ng mas malawak, mas malaki o mas madami ang nagagawa ng mga kapatiran natin. 내 사고가 옳은지 그런지는 하나님께 맡기겠지만은 내가 사람들을 여기서 많이 모아놓는 그게 내 목적이 아니고 많이 흩어놓는 게 내 목적이고. Sasabihin ko ngayon, kung ito ay tama at mali, ay ang Diyos na ang bahalang magdesisyon kung tama ba ito o mali. Pero natuklasan ko na ang pagmimisyon lang pala ay hindi importante na madami akong taong ititipon dito, pero importante rin pala na madami akong mga tao na may papakalat o may papadala sa maraming mga lugar. 막 흩어가지고 그 사람들이 군데군데 가서 보험 전하면은 그게 더 기쁨이 되고 그걸 보는 게 즐거움이 되더라고. Na maipapadala ang mga tao sa iba't ibang mga lugar at nakita kung paano ba sila gumagawa ng ebanghelyo roon, makikita ang mga resulta ay nagbibigay din pala ng malaking kagalakan sa akin. 그런다고 다 가버리면 나는 내 혼자 설교해야 되니까 그러면 좀 섭섭하겠지만은 Pero syempre, hindi ko naman po sinasabi na lahat kayo umalis na kasi kung mag-isa lang po ako dito magse-sermon ay malungkot din po ako. 다 가지는 말고 Wag po kayong lahat umalis. 갈 수 있는 사람만 가십시오. Yung mga kayang umalis ay sige pwede po kayo umalis. 그 가서 그 나라 사람에게 전도해야 되고 뭐 그 민족에 해야 되고 얼마든지 이 세상에는 흩어져서 보험 전할 때가 많더라는 거예요. Kung pumunta kayo sa bansa na yon, mangaral ang mga ebanghelyo doon sa mga tao ng bansa na yon o sa mga mamamayan na nandoon. Basta kung saan man pumunta ay mangaral ng ebanghelyo, pwede palang ganito. 여러분도 많이 흩어져서 보험 전하는데 쓰임 받으면 저는 100% 환영합니다. Kaya kung yung kayo rin po ay mapapakalat o mapapapunta sa maraming mga lugar upang mangaral pa ng ebanghelyo, ako po ay agree dito. 제가 이렇게 생각을 가지게 된 이유가 있어요. Meron pong dahilan kung bakit dumating po sa akin ang ganitong pag-iisip. 바우스 목사님이 우리를 보낼 때 Nung si Pastor Oxford Park ay pinadala kami, 30년 전에 우리를 보낼 때 nung 30 years ago, nung una niya kami pinapadala sa ibang mga lugar, 그때 주변에서 목사님 쓸만한 사람 다 선교 보내버리면 목사님은 어떻게 하려고요? 그렇게 이야기했어. yung mga tao sa paligid ni Pastor ay sinabi niya na, Pastor, kung ipapadala niyo naman yung mga tao na talagang magagamit natin na mabuti sana dito, sino naman po ang tutulong sa inyo dito? Sabi niya.
그때 목사님 뭐라 했냐면 나는 사람을 아끼지 않아. Noon, sinabi ni Pastor Park, hindi ako nagtitipid ng tao. 제가 그 이야기를 딱 듣는데 그게 쏙 들어와가 내 마음이 지금도 안 빠지고 살아있어. Noong una ko pong narinig noon ang salita na ito pumasok sa aking puso at hanggang ngayon ay nasa loob pa rin po ng aking puso. 그래 나도 저 마음을 따라 살아야겠다. At naisip ko na ako rin ay mabubuhay na sumusunod sa ganitong puso. 사람을 내가 아낄 필요가 없다. Wala palang dahilan para magtipid ako sa mga tao. 하나님이 한 사람 보내면 또 한 사람 보내주겠지. Na kung ako ay magpapadala ng isang tao para sa Diyos, ang Diyos din ay magpapadala ng isang tao para mapuno ang pwesto nito. 그래가지고 목사님이 쫙 흩어가 200개국에 지금 흩어놨는데 Ngayon, Pastor Park sa ganung puso ay nagpadala ng kanyang mga tao sa 200 different places sa buong mundo. 200개국에 흩어진 우리 한국 선교사들이 그 나라에서 또 흩어가지고 지금은 전 세계에 얼마나 많은 사람들이 일을 하고 있습니까? Ngayon, itong mga 200 ng mga pastor ay pinadala sa 200 na iba't ibang mga bansa. Ang mga pastor na nakarating sa bansa na iyon, sa loob din mismo ay nagpapakalat pa ng mas madami pang mga pastor. Kung ganoon, gaano ba kadami mga pastor natin ang nangangaral ng ebanghelyo sa buong mundo ngayon? 우리 강남교회 가면은 박사도 있고 의사도 있고 뭐 돈도 잘 버는 사람들이 많이 있는데 Kung makapunta po kayo sa Gangnam Church, ay makita nyo may mga doktor, may mga professor, madami ring mga taong kumikita ng pera. 그 사람들이 강남교회 헌금도 하고 그러면 강남교회 물질도 많이 나오고 얼마나 좋아요. Kung yung ganong mga tao ay nagbibigay din ng ikapo, o nagbibigay din ng tithes sa Gangnam Church, gaano ba kabuti magpapatayo ang Gangnam Church, di ba? 난 자세히는 모르지만 강남교회는 거의 교회 재정의 70%가 다 해외 선교로 다 보내진다 하더라. Hindi ko po alam ng eksakto, pero narinig ko po na sa lahat ng mga natatanggap na tithes ng Gangnam Church, 70% nito ay pinapadala upang suportahan ang foreign missions. 기본적으로 교회에서 쓸만한 물질 그게 충족이 되면 나머지는 해외로 내보내게 되면 그보다 축복된 교회가 없죠. Kaya iisipin natin na basta mapuno lang ang pangangailangan ng isang church, ang natitirang matatanggap ay ipapadala sa iba't ibang mga bansa para sa pangangaral ng ebanghelyo, walang mas mabuti pa kaysa rito. 근데 우리 교회처럼 교회 쓸 돈이 부족하면은 여기 교회를 위해 쓸 수밖에 없지만은 Pero 교회를 위해서 쓸 수밖에 없는 돈도 안 나오는 교회가 좋은 게 아니고 그보다 훨씬 많이 나와가지고 훨씬 다른 나라에 도움을 줄 수 있는 교회가 된다면 그게 더 좋은 교회지. 그렇죠? Kung tutusin natin, ang church na may kakayanan o walang kakayanan punuin ang pangangailangan ng sariling church, yun ang hindi maganda. At ang pagpupuno naman ng pangangailangan ng sariling church ay mabuti rin, pero pinakamabuti na napupuno ang pangangailangan ng isang church, pero labis pa ang natatanggap at pwede pa itong ipadala sa iba't ibang mga bansa upang sumuporta sa kanilang mga misyon. Ito ang pinakamabuting uri ng iglesia. 그래요, 안 그래요? Tama po ba o hindi? 우리 교회도 좀 자라야 돼. Kaya yung church din natin, kailangan din natin mag-grow. 우리 교회는 아직도 딴 데 내 보낼 수 있을 만큼의 영향이 안 돼요. Yung church natin ay wala pa sa kakayanan na pwedeng ipadala sa ibang mga lugar pa o sa ibang magpadala sa ibang mga lugar pa. 근데 강남에 그런 박사들 많이 있는데도 목사님 늘 뭐라 하는지 알아요? Ngayon sa Gangnam Church, sa napakaraming mga profesor na nandoon, kahit ganun may sinasabi si Pastor Park. 나는 우리 교회 장로님들 왜 여기서 강남교회에서만 평생을 살아야 하는지 모르겠다. Sinasabi niya, hindi ko po alam bakit ba kailangan ng mga elder natin sa Gangnam Church ay tumira lang sa Gangnam sa buong buhay nila. 그 우리 강남에 보면 이제 황 장로님이라고 엄청 강남교회에 오래 계신 장로님이 있어요. Isa sa mga elder natin sa Gangnam Church ay si Elder Huang. Napakatagal niya rin sa Gangnam Church. 진짜 일꾼이에요. 그 강남교회에서 큰 일꾼인데. At sa loob din ng church ay napakalaking manggagawa siya. 늘 목사님 황 장로님 뭐 합니까? Pero 목사 돼가지고 선교를 나가야죠. Laging sinasabihan ni Pastor Park si Elder Huang na bakit ganyan po ang ginagawa ninyo? Maging pastor po kayo, mangaral po kayo ng ebanghelyo. 돈 벌어가지고 뭐 돈 들고 돈 싸들고 하나로 갈 겁니까? Sa pagkita nyo po ba ng pera, dadalhin nyo po ba yung mga pera na yan papunta sa langit? 돈 싸들고 하나로 갈 수 있어요 우리가. Tayo po ba, kaya ba natin kunin yung mga pera na kinita natin papunta sa langit? 제일 불쌍한 사람이 누군지 알아요? Alam niyo po ba kung sino yung mga pinaka nakakaawang uri na tao?
빌 게이츠라든지 앨런 머스크라든지 뭐 이런 사람들이 불쌍한 사람이에요. Yung mga tao tulad ni Bill Gates o kaya nila Elon Musk, sila po yung mga nakakaawa. 돈을 우리에게 꽉 채워도 모자랄 만큼 돈이 많은 사람들인데 Sila yung mga tao na may taglay na pera na kahit punuin yung buong church natin ng pera ay kulang pa ang laki nito. 죽어버리면 어떻게 돼요? Kung mamatay sila, anong mangyayari? 그 손도 못 대고 자기 혼자만 올라가야 돼. Hindi man lang nila ito pwedeng kapain sandali, papunta ng langit, agad silang pupunta doon na iniwan 그 사람들 dito. 하나나라 가고 싶겠어요? Yung mga ganong tao, sa tingin nyo, gugustuhin pa nilang pumunta ng langit? 참 불쌍하죠. Nakakaawa po. 그러니까 우리가 너무 돈 하고 살 필요 없어. Kaya wala akong dahilan para mabuhay tayo na laging pera lang ang hinahanap. 저도 이번에 각 교회별로 그동안 하나님이 저에게 주신 돈 모아가지고 각 교회별로 1,000불씩 제가 생각하고 갔거든요. Kaya sa pagbisita ko rin doon sa kada church, naisip ko na pwede akong magbigay ng puso ko. Kaya yung mga pusong naipon ko ay $1,000,000 ay nabigay ko sa bawat nabisita kong bansa. 하나님이 저에게 이런저런 경로를 통해서 또 물질을 주시는데 Ang Diyos din po kasi ay nagbibigay sa akin ng kayamanan o pera sa pamagitan ng iba't ibang mga paraan. 한 교회당 1,000불씩 헌금을 하고 Sa kada church na binibisita ay nagbibigay po ko ng $1,000,000. 여기서 또 뭐 물건 준비해가고 이래 하면서 한 경비만 한 4,000불 정도 든 것 같아. At nagdala rin tayo ng mga gamit mula dito sa Pilipinas. Siguro $4,000 po ang nagastos natin. 그 다음에 비행기 값만 해도 한 25만 페소 가까이 든 것 같아요. At airplane ticket, mga 250,000 pesos po ang Good. nagastos. 한번 이리 움직이려고 하면은 돈이 굉장히 사실 많이 드는데 Kaya kung sa totoo lang, para gumalaw ng ganito ng isang beses, napakaraming gastusin ang 근데 하나님이 kailangan. 이런저런 물질들을 채워주시면서 그 돈을 다 마련해 주셨다고. Pero ang Diyos sa pamagitan ng iba-ibang mga paraan, pinuno niya ang pangangailangan na ito. 이번에 너무 감사한 게 파스터 챗이 말라위에 1,000불 헌금하고 이번에 파스터 챗은 사우스 아프리카를 가려고 표를 다 샀는데 못 갔어요. 결국은 못 갔어요. Nakapagpasalamat din kay Pastor Chet kasi sa Malawi Church nagbigay din siya ng $1,000 at sa totoo lang kailangan sana sasama rin siya sa Cape Town pero hindi siya nakasama kahit nakabili na siya ng ticket. 비자를 2번이나 신청했는데 결국은 비자를 디나이 당했어. Dalawang beses siya nag-apply para sa visa pero 그래서 dalawang 이제 beses po siyang bumagsak. 할 수 없이 짐바브웨에서 르완다로 갔어. Kaya wala siyang nagawa mula sa Zimbabwe, pumunta po siya sa Rwanda. 르완다에 있는 우리 고봉진 목사에게 제가 연락해서 우리 파스터 책 가면은 잘 좀 영접해 드리라 제가 이야기했어요. Kaya kumontak po kay Pastor Kobong Gyun na nasa 르완다. sa Rwanda. Sinabi ko na pagdarating si Pastor Chet doon, tanggapin niyo po siya ng mabuti. 그 고봉진 목사나 파스터 책 옛날에 한국 세계에 대해서 같이 민박을 했기 때문에 또 잘 알아요. At si Pastor Kobong Gyun, kasabay niya rin si Pastor Chet nag-homestay sa Korea kaya magkakilala po sila. 근데 파스터 책 거기 가서 또 거기도 지금 교회 건축하고 있거든요. Doon po sa Rwanda, nagpapatayo rin po sila ng church. 거기다가 또 1,000불을 헌금했어. 6만 페소. Kaya si Pastor Chet, nagbigay siya ulit ng $1,000. 이분은 뭐지? 야, 이 마음이 대단한 분인데. Nung nakita ko ito, napaisip ako na, napakadakila ang puso niya. 그리고 가면서 저에게 자기가 돈이 없으니까 날 보고 짐바브웨 교회도 300불 좀 헌금해 주면 내가 나중에 주겠다 그러더라고요. At si Pastor Chet, sinabi niya pa sa akin na dahil wala siyang pera ngayon, pero meron siyang pusong magbigay sa Zimbabwe Church, pwede ba daw na magbigay muna ako ng $300 at sa susunod, ibabayaran niya na lang sa akin ito. 그리고 거기에 18,000페소 헌금하고 Doon ay nagbigay pa siya ng 18,000 pesos doon. 총 13만 8천 페소 이번에 파스 챗이 헌금했어요. A total of 138,000 pesos po ang nabigay niya sa kanila lahat. 야, 이분 대단하네. Napaisip ako, dakila ang tao na ito . 그냥 따라가서 대접만 받고 와도 되는데
Okay lang din na sumama siya sa atin, makatanggap din ng maraming pagtanggap sa kanila. 우리 선교사들은 다 그 방도 얻어놓고 다 그 파스체스를 위해서 다 준비해 놨는데 At yung mga misyonero din natin doon, naghanda sila ng mga kwarto para kay Pastor Chet. 그분은 생각이 있는 분이더라고. Pero nakita ko siya ay merong pag-iisip. 근데 손해도 많이 봤어요. 그 사우스 아프리카 가는 표 날라갔지요. 그 다음에 이쪽으로 옮기면서 또 돈이 새로 표를 사서 르완다 가는데 돈이 들었죠. 돈이 많이 들었어요, 그분이. Kung tutuusin ay marami ring nawala sa kanya kasi yung ticket niya sana papuntang South Africa hindi natuloy. Kailangan niya pang bumili ng ticket papunta ng Rwanda. 근데 그런 걸 보면서 참 제가 감사한 게 뭐냐면은 Pero habang nakikita po yung ganitong mga bagay, ang pinasasalamatan ko po, 하나님이 이 우리 선교사들에게 위로를 주신다 그런 마음이 들었어. nagkaroon po ko ng puso na ang Diyos ay nagbibigay ng comfort sa ating mga misyonero. 제가 오늘 왜 이 갈라디아 6장 9절을 읽었냐 하면은 Bakit ko po ba binasa ang Galatians chapter 6 verse 9 ngayong 이 umaga? 이야기를 다 제가 지금까지 여러분들에게 이야기해 드린 이야기를 싹 생각하면서 이 구절이 딱 제 마음에 떠오르더라고요. Habang iniisip ko po yung mga binigay ko sa inyong mga kwento, itong bersikulo po ang naalala sa loob ng aking puso. 그 선교사들이 지금까지 살아오면서 어떤 어려움들을 많이 겪었나 하면은 Yung mga misyonero natin, sa pagmimisyon nila, ano ba ang kahirapan na pinakamadalas nilang nararanasan? 그 우리 조카 되는 김성경 목사는 그 아프리카에서 말라위 사역하면서 강도들이 집에 쳐들어와가 칼로 그 우리 조카 김성경 목사를 내리쳤어요. Si Pastor Kim Song-gyong, yung pamangkin ko na nagmimisyon sa Malawi, sa pagmimisyon niya, meron ding mga pangyayari na may mga dumating na mga tulisan, mga robbers sa kanilang bahay, hinampas siya mismo ng tabak at natamaan siya ng tabak na ito. 마체타라는 칼 알지요? 그 우리 여기서 볼러라 그러죠. 그 칼을 들고 와가지고 내리쳤다니까요. Yung ginamit na panghampas sa kanila, yung machete, yung bolo na tinatawag natin dito. 그 머리도 맞고 그 여도 맞고 어깨도 맞고 그때 거의 막 죽는 줄 알았어. Doon, natamaan siya sa ulo, natamaan sa balikat, tsaka sa likod at akala namin ay mamamatay na siya. 그 우리 그때 당시에 그 소식 들었을 때에도 너무너무 진짜 쇼크 먹었거든. Nung narinig ko po ang balita noon ay sobra po talaga ako na-shock. 그러면 어떤 마음 들겠어요? Ngayon, anong puso kaya ang uangat sa kanila? 아이고 내가 선교하러 왔는데 무슨 일이 터지냐. Dumating ako dito para magmisyon pero bakit ganito ang nangyayari sa 아이고 akin? 못해 먹겠다. 집에 가야 되겠다. Hindi ko na kaya, uuwi na ako. 그런 마음 안 들겠어요? Sa tingin niyo po ba hindi sila magkakaroon ng ganong klaseng puso? 얼마든지 그런 마음이 들어올 수 있는 거라. Talagang kayang-kayang magkaroon ng ganitong klaseng puso. 실제로 좀 어려워서 짐사가 도망간 사역자들도 많이 있어요. At meron ding mga pangyayari na sa kahirapan na nararanasan nila ay umaalis sila mula sa kanilang pagmimisyon. 조금만 어려우면 아이고 내가 사역이고 뭐고 다 때려치우고 직장이나 잡아야겠다 이런 사람 많거든요. Maraming mga misyonero natin na kaunting kahirapan lang ay napapaisip sila na titigil na ako dito, maghanap na lang ako ng trabaho. 그런데 그런 일을 당했는데도 지금까지 사역을 하고 있는 거예요. Pero kahit nakaranas siya ng ganitong mga pangyayari, hanggang ngayon ay nagmimisyon pa rin siya. 그런데 하나님이 그거를 다 보상해주고 Pero ang Diyos, nire-reward niya ang lahat ng ganitong puso. 우리 그 조카가 올해 42이에요. 42. Yung pamangkin ko po ay 42 years old na po ngayong taon. 지금 42세 나이에 그 큰 예배당을 지어가지고 Sa edad na 42 years old ay nakatayo siya ng ganung kalaking church. 그 말라위에서는 김성경 목사 얼굴만 보면 모르는 사람이 없어요. Doon po sa Malawi, pag nakita nila yung mukha ni Pastor Kim Song-gyong, walang sino mang hindi nakakakilala sa kanya. 우리 들어갈 때도 공항에 VIP를 해가지고 우리는 그냥 가만 앉아 있어도 다 해주더라고. Kaya nung nakarating din kami sa airport doon kami sa may VIP. Nakaupo lang kami, lahat na silang nag-asikaso para sa amin. 나올 때도 우리가 VIP를 해가 우리는 그냥 한 것도 없고 가만 앉아 있어도 여권 수속 다 자기들이 해주더라고. Nung paalis din kami mula sa Malawi, wala kami ibang ginawa. Sila nang nag-asikaso sa amin mula sa passport checking and lahat-lahat. 그리고 바로 옆에 또 우리 교회 이보다 또 더 큰 땅이 하나 더 작은 땅이 하나 또 있어요.
Doon po sa tabi naman ng church natin ay meron pong malawak din na medyo mas maliit na lupa. 거기는 이제 학교를 짓고 있어요. 학교를. Sa lupa naman na yun ay nagpapatayo ng eskwelahan. 그 본교회 건물도 큰 거를 이렇게 지어놓고 또 옆에 또 학교를 또 짓고 있는데 Yung mismong church building nila, napakalaki nilang tinatayo at doon sa tabi, 그래 제가 볼 때 너무너무 기특하더라고요. nagpapatayo rin ng school. Kaya nung nakita ko po ito, nakaka-proud. 우리 아들하고 사촌가인데 우리 아들은 41살이고 그 김승익 목사는 42살이라. Ngayon, sila ay magpinsan ng aking anak. Si anak ko ay 41 years old. Si Pastor Kim Sung-gyong ay 42 years old. 그래 그 나이에 그 큰 건물을 지어가 목회를 하면 야 저 친구는 앞으로 얼마든지 무슨 일이든 할 수 있겠다 그런 마음이 들면서 대단하다 하는 마음이 들더라고. Kaya napaisip po ako na sa edad na yun, kung nakapagpatayo siya ng ganong kalaking church, sa darating pang panahon ng kanyang buhay, napakadakila pa ang pwede niyang magawa. 하나님이 안 보는 듯 하나님이 난 너 몰라 하는 듯 한 그런 기간이 있었지만은 Kahit merong mga panahon na maaaring isipin na sinasabi ng Diyos sa kanya na hindi kita nakikilala o hindi kita nakikita, 그 기간을 참고 견딘 사람들에게는 하나님이 몇 배로 보상을 막 해주는 걸 느낄 수가 있어요. sa mga tao na nakakatiis sa ganitong mga panahon na ito, ang Diyos ay nagre-reward sa kanila ng higit pa. 그 처음에 그 들어갈 때 어떤 부부도 같이 따라 들어갔어. Noong unang dumating, pamangkin ko doon para mag-mission, may kasama silang isa pang couple. 그 부부는 목회를 하러 간 게 아니고 방송을 하려고 들어갔어요. Itong mag-asawa na ito ay pumasok doon, hindi para mag-mission, pero para sa broadcasting station. 전 세계에서 TV 방송국을 운영하는 우리 선교교회가 케냐에 있고 말라위 두 군데가 TV 방송국을 갖고 있어. Sa buong mission natin sa buong mundo ay meron po tayong dalawang bansa na may sariling broadcasting station at sila ay nasa Kenya at nasa Malawi. 케냐는 제법 방송 시스템이 제법 크고요. Yung Kenya broadcasting station natin, malaki po ang kanilang station. 말라위는 뭐 아직까지는 그래 크지는 않아요. Yung Malawi naman po ay hindi pa ganun kalaki. 근데 말라위라는 나라는 나라가 워낙 작고 가난하기 때문에 Pero dahil yung bansang mismong Malawi ay maliit at mahirap, 방송국을 가지고 있다는 그 자체만 해도 벌써 유명한 교회가 돼 있는 거예요. the fact na meron na silang broadcasting station ay nakikilala, ibig sabihin nakikilala sila bilang isang malaking church. 그 부부도 복음을 위해서 같이 따라 들어갔는데 Itong mag-asawa rin na ito ay sabay pumasok sa Malawi para sa 어려웠어. Ebanghelyo. 처음에 되게 어려웠어. Pero sa simula ng misyon ay napakahirap ang buhay nila. 근데 이번에 갔는데 Pero nung nakarating kami doon, 목사님 우리 식사 한번 대접할 테니까 우리 식당에 오세요 그러는 거예요. sabi nila na, Pastor, gusto po namin kayo i-treat, tanggapin sa aming restaurant, handa ng pagkain para sa inyo. 거기에 큰 영국인이 운영하는 큰 그 하딘이 있어 하딘. Doon sa lugar na yun, mayroon pong malaking hardin na hawak ng isang British. 그 사람이 그 하딘 안에 이제 식당을 지어놨어요. Doon sa malawak na hardin na iyon, mayroon pong mga restaurant na tinayo. 근데 그 영국 그분이 우리 조카 교회에 와가 보고는 야, 너 젊은 사람이 대단하다. 내가 뭐 너 좀 도와줄 거 없나 하다가 그분이 원래 하딘 전문이니까 우리 말라위 교회에 저 조경을 도와주려고 하신 분이다. Ngayon, itong British na ito ay nakabisita sa church natin. Nakita niya si Pastor Kim. Sabi niya, ikaw napakabata mo pa. Ang laki na ng church na pinapaikot mo. At nakarinig din siya ng Ebanghelyo. Kaya originally, dahil meron siyang pinapaikot na sarili niyang hardin na malaki, gusto niya siya nang tumulong sa landscaping ng ating church sa Malawi. 근데 그분이 이 식당 이 자리에 내가 딴 사람에게는 안 주고 싶고 너 교회에 주고 싶다. 너 교회에서 누가 이 식당을 해라. Pero nag-iba ang kanyang desisyon. Sinabi niya na meron kami isang pwesto ng restaurant sa loob ng hardin. Ayaw kong ibigay sa ibang mga tao, pero gusto kong ibigay sa church ninyo. 근데 그 세를 그때 당시에 얼마를 달랐냐면 600달러인가 달라 했는데 Yung rent na tinatanggap nila nung panahon na yun ay $600 dapat. 우리는 그 세낼 돈 없습니다. Kaya sinabi ni Pastor Kim, wala po kaming pera na pwedeng magbayad ng rent.
그 전에 어떤 인도 사람이 그걸 세를 해가지고 운영하다가 도망가 버렸대요. Previously daw kasi meron pong isang Indiano na nagpaikot daw sa restaurant na iyon pero tumakas na lang siya. 근데 내가 저 너거를 보면 내 마음이 열리는데 내가 너거인데 줄 테니까 너가 운영해라. Kaya sinabi ng British na ito na nung nakikita ko kayo, nagbubukas ang aking puso. Kaya gusto ko sanang kayo ang magpaikot ng lugar na ito. 우리 세낼 돈 없는데요 하니까. Sinagot ni Pastor Kim, wala po kaming pambayad ng rent. 나중에 내 되니까 차차 되니까 그냥 운영해라 너가 해라. Pwede nyo na lang bayaran sa susunod, pero paikutin nyo na lang muna. 그래가 이제 그 방송하는 부부가 그거를 시작을 했단 말이에요. Kaya itong mag-asawa na ito, na nagpapaikot din ng broadcasting station, sila ang pumasok doon sa restaurant na iyon. 그 식당 이름이 컷 앤 롤인데 At ang pangalan ng restaurant ay Cut and Roll. 제가 일부러 그 동영상 하나 찍어 올려놨는데 봤어요. Kaya sinadya ko pong videohan yung restaurant na ito, in-upload ko po, nakita niyo po ba? 필리핀 사람들 오면 무료로 그거 가르쳐 주겠대. 그래서 내가 거기 올려놨다. 막 여러분도 보고 관심 있으면 가세요. Kaya sinabi nila na pag mga Pilipino daw ay makabisita roon at makarating sa restaurant na iyon, libre daw nila kayong tuturuan. Kaya kung makarating po kayo doon, may interest po kayo, pumunta po kayo doon. 우리가 와서 앉았는데 얼마나 많은 요리를 맛있는 요리를 내놨는지 깜짝 놀랐어. Kaya nakarating kami doon at nung umupo kami, napakaraming pagkain po ang hinanda nila para sa amin. 자매님 이거 해가지고 돈 벌어요 하니까. Tinanong ko, Sister, kumikita po ba kayo dito? 아이고 목사님이요 우리요 돈 많이 벌어요. Sabi niya, Pastor, marami po ang kita namin. 한 달에 얼마 벌어요 하니까. Tinanong ko, magkano po ang kita nyo sa isang buwan? 25,000달러에서 30,000달러 한 달에. Sa isang buwan, kumikita daw sila ng $25,000 to $30,000. 회소가 아닙니다. Hindi po peso, ha? 그래가 지금은 월세를 1,300불 낸대. 월세를. At ngayon ay nagbabayad sila ng rent na $1,300. 그 25,000에서 3만 불이면 얼마예요? 만 불이면 60만 페소 아닙니까? Ngayon, $25,000 to $30,000. Kung $1,000 ay 60,000 pesos, gaano kalaki ang kita nila? 돈 많이 되죠? Napakalaking kita po, di ba? 그렇게 하니까 눈이 뜨이죠. Narinig niyo yung numero na ito, parang nanilat po ang mga mata ninyo, namulat. 그거 배우면 내일도 돈 벌 수 있어. 그거 가서 배워요. 그거 가면 가르쳐준대. Kaya kung matuto rin po kayo ng ganitong pagpapaikot doon, pwede rin po kayong kumita ng ganong kalaking pera, kaya bumisita po kayo doon. 필리핀어에 한해서만 무료로 가르쳐준다는 거예요. 내 때문에. Sinabi nila na tuturuan daw nila na libre ang mga Pilipino makarating dahil daw sa akin. 그래가지고 그 돈을 이제 교회에서 이렇게 헌금도 하고 방송하는 데 쓰고 하는데 옛날에는 교회가 늘 어리고 그랬는데 요즘은 교회가 너무너무 운영이 잘 된다는 거지. Ngayon, sa ganong kita ng mag-asawa na ito, nagagastos nila ito para sa church, para sa broadcasting station, ay kung ikukumpara sa unang panahon ng mission, ay sobrang hirap ng buhay nila. 자, 복음을 따라갈 때 고통이 오고 어려움이 오고 하는 건 당연하지만 Ngayon, sa pagsunod sa daan ng Ebanghelyo, tama lang na may kasabay na kahirapan at sakit. 그걸 하나님은 그냥 어려움으로 끝내고 아이고 복음 따라갔더니 이제 죽도록 고생하고 아무것도 없네 이렇게 끝내는 게 아니더라는 거지. Pero ang Diyos pala, hindi niya lang tinatapos ito bilang, puro kahirapan lang, puro kabigatan lang. Hindi lang ganun natatapos ito. 그 복음과 함께 걸어와서 지금 이렇게 10년 가까이 됐는데 Ngayon, halos 10 taon na ang nakalipas na sila ay sumasabay sa lakbay ng Ebanghelyo. 그 말라위에서 제일 고급 식당이 돼버린 거야. Ngayon, ang restaurant na ito ang naging pinaka luxurious na restaurant doon. 정원이 너무너무 멋있어요. Yung hardin po kasi doon, napakaganda. 그래서 거기에 뭐 말라위에서는 유명한 내노를 하는 사람들은 거기 와 식사한다더라고. Kaya yun yung lugar na basta sikat sa Malawi, doon daw sila kumakain. 야, 너무 신기하더라. Sobra po akong humanga. 그 하나님은 복음을 믿음으로 섬기고 따르는 자들을 반드시 기억하고 보상하고 아름답게 이끌어 주더라는 거지. Nakita ko po na ang Diyos sa mga taong sumusunod sa Ebanghelyo na tumatayo kasabay ng Ebanghelyo kahit sa kalagitnaan ng mga kahirapan na iyon, ay sa huli binibigyan niya ng gantimpala na higit pa doon sa kahirapang naranasan. 아멘 됩니까? Amen po ba? 아멘 돼요. Amen po ba? 야, 너무 감사하더라고 제가. Sobra po ako nagpasalamat.
덕분에 맛있는 음식 많이 얻어 먹었어요. At salamat din sa kanila, nakakain po ko ng mga masarap na pagkain din. 짐바브웨에 갔는데 그 목사님 부부가 또 뭔 이야기 하느냐면은 Nakarating naman kami sa Zimbabwe, sinabi ng mag-asawa doon, 우리가 한 9년 전에 말라위 간 적이 있어. 9년 전에. 9 years ago, nakabisita po kami sa Malawi. 그때 그 말라위에서 모임 가질 때 그 짐바브웨 목사님 부부도 왔었어요. Nung nagkaroon po kami ng pagtitipon sa Malawi noon, dumating din po ang mag-asawang nagmimisyon sa Zimbabwe. 근데 그 당시에 목사님 부부, 신목사님 부부가 엄청 어려웠다 하더라고. Nung panahon na yon, si Pastor Shin, sobra talaga silang nahirapan. 몇 번이고 그만두고 한국 가고 싶은 마음이 올라왔다 하더라고. Talagang napakaraming beses umusbong ang puso na gusto na nilang sumuko at bumalik sa Korea. 그런데 그때 중요한 게 뭐냐? 그때 중요한 게 뭐냐? Pero sa ganong punto, ano po ba ang mahalaga? 갈라디아 6절이다 말이에요. Yung Galatians chapter 6. 다시 한번 우리 읽어볼까요? 갈라디아 6장 9절. Basahin po natin ulit ng sabay-sabay ang Galatians chapter 6 verse 9. 따갈로 영어 다 같이 읽어봅시다. 시작. Tagalog at Ingles, ready, go. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagot. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. 자 여기서 빡가와낭 마부띠가 뭐예요? Ano po ba ang paggawa ng mabuti na tinutukoy dito? In well-doing 이게 뭐겠어요? Yung in well-doing, ano po ba ang ibig sabihin nito? 우리가 할 수 있는 가장 well-doing이 뭐냐 이거예요. Ano po ba ang pinaka-mabuti o well-doing na pwede natin gawin? 그게 복음 전하는 거야. Pagpapangaral ng Ebanghelyo. 아멘. Amen? 자 이걸 하는데 Ito ang ginagawa, 첫째 낙심하지 말라. pero unang-una, huwag tayong mga pagod. 낙심하지 마라. Huwag tayong mga pagod. 그 목사님 부부가 그렇게 낙심이 되고 Itong mag-asawang pastor mula sa Zimbabwe, sobra silang nakapagod. 그 사모님이 그때 우리 만났을 때 엄청 어려웠다 하면서 막 그런 이야기하는 그 기억이 나더라고. Naalala ko po talaga kung paano yung samonim mula ay nagsasabi kung gaano siya nahihirapan. Naalala ko pa rin hanggang ngayon. 처음부터 일들이 잘 되는 게 아니다. 어떤 일이든지 처음부터 좋은 일이 오는 게 아니다는 거예요. Siyempre sa anumang pangyayari, anumang gawa, ay hindi nagiging mabuti agad-agad ang resulta sa simula. 다 처음에는 약속을 받지. Siyempre sa simula ay nakakatanggap ng pangako. 좋은 약속이 와요. Mabubuting pangako ang natatanggap. 항상 하나님에게서는 좋은 약속이 와요. Mula sa Diyos, laging mabuting pangako ang natatanggap. 약속이 왔을 때 약속이 바로 그 다음날 이루어지면 얼마나 좋아요. Gaano kaya kabuti rin na kung natanggap ang pangako at sa sumunod na araw magaganap ang pangako na ito, di ba? 그 약속이 처음에 왔을 때 아이고 이 약속대로만 되면 나는 너무 좋겠다 이런 마음이 들어. Mapapaisip tayo na sa unang pagdating ng pangako ay sana mangyari nga o matupad ang pangako na ito. 그런데 그 다음날 바로 이루어지면 너무 좋지만은 Maganda nga sana kung matupad ito sa susunod na araw. 그것이 성취되기까지 기간이라는 게 있어요. Pero merong panahon na kailangan daanan bago matupad ang 그 pangako na ito. 기간은 한 달도 아니고 1년도 아니에요. At itong pangako na ito, itong panahon na ito ay hindi isang buwan o isang taon lang. 10년도 될 수 있고 Maaring maging 10 taon, 20년도 될 수 있고 20 taon, 그 될 수 있는 거라. o mas matagal pa doon. 그리고 목사님이 그렇게 어려웠는데 Kaya yung pastor na iyon ay ganun siyang nahirapan noon. 요번에 갔는데 Ngayon naman sa pagbisita namin sa kanila, 제가 그랬어요. 말라위가 1이라면은 짐바브웨는 10이더라고. 10. sinabi ko sa kanila na kung ang Malawi ay may halagang 1, ang Zimbabwe ay mahalagang 10. 남아공은 100이고 At yung South Africa naman ay 100. 그 나라 규모가 그렇게 차이가 커요. Kasi ganun kalaki ang pagkakaiba ng laki ng bansa na ito. 우리는 짐바브웨 가면 야 어렵지 않겠나 그랬는데 Kaya nung nakarating kami sa Zimbabwe, napaisip kami na hindi kaya sila mahihirapan. 집이 다르고 건물이 다르고 음식이 다르고 백화점이 다르고 다 다르더라고 보니까. Pero nakita ko, iba ang klase ng mga bahay nila, iba ang pagkain nila, iba ang mga department store nila, ibang-iba. 몰에도 가보니 베트남 우리 필리핀에 있는 몰하고 아무 차이가 없어. Nung nakarating din kami sa mall, ay walang pinagkaiba sa mga mall natin dito sa Pilipinas. 우리는 제일 맛있는 음식도 사주고 레스토랑 가서
Tapos sila rin ay nanlibre ng pinakamasarap na mga pagkain mula sa mga restaurant. 옛날에 언제 어려웠지 하는 마음이 들 정도로 이제는 교회가 달라졌더라는 거지. Yung tipong mapapaisip ka na kailan ba sila nahirapan ay napakaganda na ang kanilang pagdimisyon. 그러니까 내가 생각이 안 되겠어요. Kaya hindi kaya ako mapapaisip. 아, 이 하나님을 믿는 데는 Sa pagpapanampalataya sa ganitong Diyos, 제일 중요한 게 뭐냐? ano ba ang pinakamahalaga? 낙심하면 안 되는 거라. Hindi pwedeng makapagod. 알겠어요? Naintindihan niyo po ba? 낙심하지 말고 Huwag tayong mga pagod. 때가 이르면 거둔다. Sinabi- 때가 이르면 거둔다. Sapagkat magsisipag-ani tayo sa kapanahunan. 아멘. Amen? 딱 이게 딱 생각이 되는 거라. Ito yung naisip ko. 그리고 목사님 가시고 나면은 우리는 바로 그 다음 날 또 지방에 가서 행사가 있습니다. Sinabi pa nila sa amin na, Pastor, pagkatapos niyo pong umalis, susunod na araw, agad din po kami may ibang event. 지방에 가면은 거기서 호텔을 우리를 잡아주고 우리에게 음식을 다 해주고 내가 강연하고 나면은 강연비도 다 주고 그럽니다 하면서 깜짝 놀라는 이야기를 하는 거예요. Mayroon po kaming event sa ibang probinsya na pag makarating kami doon, sila ang maghahanda ng hotel para sa amin. Pagkatapos po kami magsalita ng mensahe, sila rin ay maghahanda ng pagkain para sa amin. At pagkatapos naman ng pangangaral mismo ng Ebanghelyo, nagbibigay din sila ng honorarium para sa amin. 이야, 참 대단하다. Nung narinig ko ito, naisip ko, ang galing. 아프리카가 그냥 어렵다 우리는 이렇게 말고 있는데 Ang alam lang natin ay Africa ay mahirap. 빵도 맛있고 음식도 맛있고 다 맛있어요. 거기 Pero 가보면. doon sa Africa, kahit yung tinapay masarap, pagkain masarap, lahat ay mabuti. 못 사는 게 아니더라고요. Kita ko hindi pala mahirap ang buhay nila. 내 말이 안 믿으시면 가보세요. 거짓말인가? 가보면 알아. Kung hindi po kayo makapaniwala sa sinasabi ko, pumunta po kayo. 특히 짐바브웨 사람들은 필리핀 오면 아마 필리핀 못 살 거예요. 필리핀 집이 너무 작아, 그죠? Lalo na siguro yung mga tao mula sa Zimbabwe, kung makarating sa Pilipinas, mahirap sa kanila mabuhay dito kasi napakaliit ng mga bahay dito sa Pilipinas. 집이 우리 예배당보다 3배나 더 크다니까 집 땅만 해도. Kasi yung mga bahay na tinitirhan nila ay lupa pa lang, 3 beses pang higit na mas malaki kaysa sa atin. 물론 거기도 이제 스쿼트 에리아도 있긴 있더라고. Pero syempre, meron din po mga squatter area doon. 근데 대부분 야 이거 한국 사람도 짐바브웨 가면 깜짝 놀라겠더라고 내가 보니까. Pero nung nakita ko, sa tingin ko kahit mga Koreano makarating sa Zimbabwe, magugulat po sila sa pagkalaki ng mga bagay-bagay. 야 옛날에 영국이 다스렸다 하더만은 과연 다르네. Doon mo talaga mapapasabi na, iba talaga ang epektong nabigay ng British na sobrang yaman dati. 야 너무 신기하다. Kahanga-hanga. 그리고 목사님이 행복하게 사는 모습을 보여주더라고요. Pinakita ni Pastor kung paano siya nabubuhay ng magalak doon. 그다음에 우리 홍석영 자매 부부도 행복하게 살고 있고. Nakita ko rin si Sister Hong Seok-young kasama ng kanyang asawa ay magalak silang nabubuhay. 특히 홍석영 자매는 필리핀 가고 싶어 죽겠다 하더라고요. Lalo na si Sister Hong Seok-young, talagang gustong-gusto niya na daw pumunta dito sa Pilipinas. 죽기 전에 내가 너 초청할 테니까 꼭 와라 내가 그랬지. Sabi ko, bago ako mamatay, ibiimbitahin kita sa Pilipinas kaya siguraduhin mong pumunta ka. 이번에 내가 둘러간 나라는 전부 다 초청했어. 너 꼭 필리핀 둘러가라. Kaya sa lahat ng mga bansa na naikutan namin, sinabihan ko sila lahat na pumunta kayo sa Pilipinas. 필리핀 오면 하여간 우리 저 파스터 챗 교회 가서 말씀도 전하게 해주고 그것도 뿌에르토 갈레라 구경도 시키고 하게 하면서 다 올라가더라. 지금 손님이 밀려서 지금 앞으로 우리 필리핀 다녀갈 손님이 밀려 있어 지금. Kaya sinabi ko sa kanila na pag dumating kayo sa Pilipinas, pwede tayo pumunta dun sa church ni Pastor Chet para mangaral kayo ng Ebanghelyo, makalibot din kayo sa Puerto Galera. Kaya nung narinig nila ito, lahat sila, sinasabi nila pupunta sila. Kaya ngayon, nakapila na yung mga pupunta dito. 자, 여러분 복음이 힘들어요? Ngayon, tanungin ko po kayo, ang Ebanghelyo po ba ay mahirap? 아니에요. 복음은 분명히 멋진 비전을 갖고 있어요. 복음 안에. Hindi po, dahil sa loob ng Ebanghelyo ay merong malinaw na vision. 그런데 그것이 주어진 약속이 성취되기까지의 과정은 우리가 손 못 대. Pero yung proseso na dadaanan upang matupad itong vision na ito ay hindi natin pwedeng galawin. 혹시 여러분들은 그 말 들어봤는지 모르겠는데 정반합의 원칙이라는 게 있는데 예?
데시스, 엔티데시스, 신데시스 이렇게 세 가지가 있어요. Meron pong kasabihan na thesis, antithesis, and synthesis. 여기 이제 철학에서 나온 말인데 Ito po ay mula sa philosophy. 여기 이제 뭐냐 하면은요. Ano pa itong tatlong bagay na ito? 데시스라는 건 하나님의 약속이 우리에게 주어진 상태 그걸 말해. Ngayon, itong thesis na ito ay ang pangako na binigay ng Diyos sa atin. 근데 안티데시스라는 거 뭐냐면은 약속과 반대되는 현상이 자꾸 나타나. Pero ano ba itong antithesis na ito? Ito ang pangyayari na kabaliktaran ng thesis na binigay sa atin. 그때 이제 아이고 나는 못하겠다고 돌아서면 안티데시스로 끝나버려. At kung sa ganung panahon, tayo ay tatalikod na at susuko, matatapos na itong proseso sa antithesis. 그런데 그 기간을 갈라디아 6장 9절을 적용해서 낙심하지 말고 때가 이럴 때까지 기다리면은 거두는 시기가 온다는 거야. Pero sa panahon ng antithesis, maalala natin ang Galatians chapter 6 verse 9 at sinasabi na huwag magpagod, magtiis pa tayo, doon na darating sa synthesis. 그래서 데시스, 안티데시스, 신세시스가 이루어진다 이 말이에요. Kaya nagaganap ang thesis, antithesis at synthesis. 이게 이제 뭐냐면 우리가 신앙생활을 배우는 이유라는 거예요. Ito po ang dahilan kung bakit tayo natututo ng espiritual na 여러분도 buhay. 살다 보면은 약속이 여러분에게 주어져요, 안 주어져요? Kayo rin po sa buhay ninyo, nabibigyan po ba kayo ng pangako o hindi? 주어지죠. Nabibigyan po, di ba? 약속을 받을 때는 기뻐요, 안 기뻐요? Sa pagtanggap ng pangako na ito, masaya po ba kayo o hindi? 기뻐요. Masaya. 아브라함이 약속을 받았어요. Si Abraham nakatanggap siya ng pangako. 내가 네에게 아들을 주마. Ako ay magbibigay sa iyo ng anak na lalaki. 제가 아들을 얻는다고요. Ako po makakatanggap ng anak. 75세 때 나는 이미 포기했는데요. Nung ako po ay 75 years old na sumuko na po ako. 아니야, 내가 너에게 아들을 줄 거야. Hindi, bibigyan kita ng anak. 정말입니까? Totoo po ba ito? 믿어도 됩니까? Pwede po ba ako manampalataya? 믿어도 돼. Pwede kang manampalataya. 그래 아브라함이 믿었어 약속을. Kaya si Abraham nanampalataya sa pangako. 자, 창세기 21장에 가서 잠깐 한번 봅시다. Puntahan po natin sandali ang Genesis chapter 21. 창세기 21장 Genesis chapter 21. Verse 12. 12절 Verse 12, basahin ko po. 하나님이 아브라함에게 이르시되 네 아이나 여종을 위하여 근심하지 말고 사라가 네게 이런 말을 다 들으라 이삭에게서 나는 자라야 네 씨라 칭할 것입니다. Sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat ng sabihin sa iyo ni Sarah ay makinig ka sa kanyang tinig sapagkat kay Isaac tatawagin ang iyong lahi. 이 말은 이삭에게서 자식이 나오겠다는 겁니까? 안 나오겠다는 겁니까? Ang ibig sabihin ba ng salita na ito ay merong anak na magmumula kay Isaac o hindi? 나오겠다는 거죠. Meron, di ba? 이삭을 얻은 것도 어떻게 얻었는데 Ngayon, paano ba natanggap si Isaac sa simula pa lang? 이제 이거 이삭에게서 자식을 논다는 이야기 들으니까 아브라함이 기쁘겠죠. Ngayon, nung marinig na sa pamagitan din ni Isaac magkakaroon ng anak, gaano ba magagalak din si Abraham? 요게 이제 뭐냐면은 데시스라 이거 데시스. Kaya ano ba ito? Ito yung thesis 약속이 주어졌다. na bigay sa kanyang pangako. 근데 약속이 주어지고 나면은 Pagkatapos mabigay ang pangako, 우리는 바로 뭘 기대해요? ano po ba ang agad nating ini-expect? 바로 이루어지기를 그 약속이 그대로 이루어지기를 기대하는 거지. Inaasahan natin na sana matupad agad ayon sa pangako na binigay sa atin. 그런데 항상 이 약속은 정반합의 원리를 따라 이루어진다. Pero itong pangako na ito ay laging natutupad sa prosesong dinadaanan ng thesis, antithesis, synthesis. 그 다음에는 안티가 와요. 안티데시스가 와. Ngayon, darating na ang antithesis. 어떻게 오느냐면 Ngayon, ano ba ang antithesis na 자, darating? 22장 2절을 보겠습니다. Tingnan natin sa chapter 22 verse 2. 창세기 22장 2절. Sa Genesis chapter 22 verse 2. 여호와께서 가라사대 네 아들 네 사람 독자 이삭을 데리고 모리아 산으로 가서 내가 네게 지시하는 한 산 거기서 그를 번제로 드리라.
At kanya sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moriah, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. 아니 하나님, 이삭을 통해서 자식을 준다면서요. Panginoon, akala ko po ba magbibigay kayo ng anak sa pamamagitan ni Isaac? 그런데 지금 이삭을 번제로 드리라니 Pero ba't niyo po sinasabi sa akin yun na ibigay siya bilang alay na susunugin? 뭐 하자는 겁니까? Ano po ba ang gusto niyong mangyari? 아니 이삭을 통해서 자식을 준다 해놓고 이삭을 번제로 드려요? Sinabi niyo na magbibigay kayo ng anak sa pamamagitan ni Isaac at ngayon sinasabi niyo sa akin na ibigay siya bilang handog na susunugin? 이게 안티데시스라. 이게 이루어지게 돼 있다. Ito yung antithesis. 아니 하나님, 내가 아프리카 선교하면 수많은 사람이 구원받을 거라고 했지 않습니까? Pastor, Panginoon, di niyo po ba sinabi na pag magmi-mission po ako sa Africa, maraming mga taong makakatanggap ng ebanghelyo? 근데 뭐 이렇게 됩니까 상황이? Pero bakit ganito ang sitwasyon na binibigay niyo po sa akin? 아프리카 갔더니 전부 하는 말이 Nung nakarating daw sila sa Africa, ang sinasabi daw ng lahat, 좀 살만하면 도둑이 와서 다 훔쳐간대요. na merong daw proseso na pag medyo okay na sana ang buhay, laging merong dumarating na mga magnanakaw. 도둑이 귀신같이 안 돼요. Yung mga magnanakaw daw, parang mga multo na alam ang lahat. 어느 방에 컴퓨터가 있는지 Alam nila nasa kung anong kwarto may computer. 다 안 돼요. Alam nila lahat. 그래가 어느 날 어디 갔다 오면 도둑이 들어와가지고 싹 다 훔쳐가 버린다. Kaya ang nangyayari, umalis lang sila sandali sa bahay. Pagbalik nila, yung mga magnanakaw, kinuha na lahat. 그 귀중한 물품을 다 잃어버리고 나면 힘이 쫙 빠지는 거야. Siyempre, kung mawala sa kanila ang lahat ng mga mahalagang bagay sa kanila, mawawalan sila ng lakas. 야, 이거 내가 자기들을 도우러 왔는데 Dumating ako dito para tumulong sa kanila. 도우러 온 사람을 어떻게 이렇게 할 수 있냐? Pero paano nilang nagagawa ganito ang gawin sa mga tumutulong sa kanila? Ganun sila nawawalan ng lakas. 아이고, 아프리카 선교 못 하겠다. Hindi ko kayang mag-mission sa 집에 Africa. 가고 싶다. Gusto ko na umuwi. 안티데시스가 오는 기라. Doon dumarating ang antithesis. 힘들어요. Mahirap. 그때 어떻게 해야 돼요? Sa ganun, anong dapat gawin? 답이 주어졌잖아 오늘. Di ba nabigay na yung 그때 sagot sa 어떻게 해야 inyo? 돼? Anong dapat gawin sa ganung mga panahon? 낙심하지 말지니. Huwag mangagpagod. 알겠어요? 나인티디안 그때 niyo po ba? 낙심하지 말지니. Huwag mangagpagod. 자, 따라서요. 낙심하지 말지니. Repeat after me. Huwag mangapagod. 그러고 또 어떻게 해야 돼? At anong dapat gawin sa susunod? 때가 이르리니 열매를 거두게 될 거다. Na sa kapanahunan ay kayo ay magsisipag 그래, ani. 낙심하지 말고 Huwag mangapagod. 때를 기다리라. Hintayin ang panahon. 열매를 맺을 때가 온다. Ang panahon ng magpag-aani. 아멘. Amen? 그래, 우리가 이번에 거기 있다가 이제 케이프타운에 갔는데 Ngayon ay nakabisita naman po kami sa Cape Town. 허태영 목사가 들어가기 전에 있던 그 사역자의 사부님이 우리 왔다고 도운다고 왔었어요. Ngayon, si Pastor Hoteang, bago siya dumating doon, may mag-asawang pastor. At doon, dahil darating daw kami sa Cape Town, yung samonim ng mag-asawa na ito, dumating doon upang tulungan ang pag-asikaso sa amin. 그 남아공에는 특히 위험하다. 건총 강도도 많고 Doon daw kasi sa South Africa, talagang delikado kasi maraming mga magnanakaw na may daladalang baril. 그래가지고 우리 첫날 갔는데 Nung unang araw dumating po kami doon, 첫날은 프로그램이 없다고 목사님 우리 여기에 큰 산 돌산 있는데 그 야경 구경 갑시다. nung unang araw ay wala kaming program, kaya sabi niya sa akin na, Pastor, bumisita po tayo sa malaking bundok ng bato at tignan natin yung night view mula roon. 그 돌산 이름이 데빌즈 마운틴이라 데빌. At yung bundok daw na yun ay may pangalang Devil's Mountain. 그 데빌즈 마운틴에 왜 가나? 사비- 볼게 그거밖에 없다 하더라. 가보자 하더라. Tinanong ko sa niya, Devil's Mountain na nga, ba't pa tayo pupunta doon? Sabi niya, Pastor, ito lang yung pwedeng libutan dito 몰고 eh. 올라가는데 Kaya sumakay kami ng sasakyan. 저는 가서 간이 조마조마한 거야. 이 강도가 나타나가 차 세우러 가는 거 아닌가 싶어가지고. Habang bumibiyahe kami, sa totoo lang, kinakabahan po ako na baka may mga magnanakaw na may dalang baril na titigil sa amin upang magnakawan kami. 그 허태영 목사님 차 세울까요?
Sabi ni Pastor Ho sa akin, Pastor, 아니야, 세우지 말고 바로 가, 바로 가. tigilan ba namin yung sasakyan? Ay, wag na, diretso lang, diretso lang. 그래 한 군데 갔는데 차가 한 2대 서 있어요. Ngayon, may naratingan kaming lugar, napansin namin may dalawang sasakyan na 여기 naka-park. 세울까요? 그러니까. Sabi niya, Pastor, dito po ba kami magpa-park? 사람이 있길래 그래 세워보자. Sabi ko, dahil may tao doon, sige, dito tayo mag-park. 딱 세웠는데 어떤 느낌이 나면 저기 우리 선거 보고 저놈들이 강도가 돼가 또 우리 덮치는 거 아닌가 싶어가지고. Ang naisip ko naman, baka mamaya, sa pagtigil namin doon, itong dalawang sasakyan, mga magnanakaw pala, bigla kaming nanakawan, kinabahan ako ulit. 사진 한 컷 찍고 빨리 차 타고 빨리 가자. Kaya sabi ko, sige, picture na, sige, alis na tayo agad. Tapos sumakay 그래 na 더 naman kami ng 올라갈까요? sasakyan. 하길래 아니 올라가자. 집에 돌아가자. Sabi niya, Pastor, akit pa po tayo sa bundok. Sabi ko, sige, wag na, uwi na tayo. 두렵더라고. Natakot po kasi 그 ako. 이야기 듣고 나니까 밤에 돌아다니는 거 자체가 위험하다 하더라고. Nung narinig ko yung ganong kwento kasi nila, na kahit yung pag-ikot sa gabi ay talagang kinatatakutan ko. 거기에 서양 사람들이 그 백인들이 사는 데는 덜 위험하대요. Yung mga whites, mga Caucasian daw na nakatira doon, mas hindi daw sila 근데 delikado. 반대로 저쪽에 스쿼트 에리아가 있는데 Pero meron sa kabilang squatter area. 그거는 들어갔다 하면 위험하다. 들어가면 Basta kung pumasok ka sa area na yon, ay delikado 우리가 톤도 na. 비슷하다. Parang tondo yung 톤도도 아무나 dating. 못 들어가잖아요. Di ba sa tondo, hindi pwedeng basta-basta ang pumunta doon? 그거 들어가면 안 된다더라고. Parang doon ay 그 강도가 bawal daw 많아서 안 pumasok kasi madami daw 빨리 magnanakaw. 돌아가자. Sabi ko, sige, umikot tayo. 그래 첫날 얼른 돌아와 버렸어. Sa unang araw, agad kaming bumalik. 저는 그 나라의 그 케이프타운 처음 가보게 되게 두렵더라고 거기가 있는 Yeah. 게. Noong una po akong nakarating sa Cape Town, sobra po akong natakot. 뭐 어디든지 낯선 데 가면 두렵잖아 우리가. Di ba, tayo rin naman, makapunta sa lugar na hindi natin pamilyar, ay natatakot din tayo. 그다음에 이제 요하네스버거 그 사우스 아프리카에 우리 교회가 본부는 요하네스버거에 있어. Ngayon, sa South Africa, ang Center Church, Headquarter Church ay nasa Johannesburg. 거기에는 강도가 지금까지 그 강도가 거기 전임 목사님이 있는 동안에만 강도가 6번 들었다. Kinuwento nila sa akin na yung pastor daw na bago sa kanila, na before them, sila daw ay nakaranas ng 6 times na burglary. 그러니까 컴퓨터니 뭐 싹 다 훔쳐가 버린대. Kaya yung mga computer, lahat-lahat ninanakaw daw nila. 그 사람 아무것도 안 남는다는 거지. Manghihinayang ka talaga kasi wala silang iniiwan na kahit ano. 근데 거기에 가서 사는데 그래도 거기 사는 게 행복하다 하더라고. Sa ganung lugar sila nakatira, pero sinasabi pa rin nila na masaya sila doon. 왜냐하면 영혼들을 만나서 복음 전할 수 있으니까. Bakit? Kasi pwede sila makakilala ng mga kaluluwa, mangaral ng ebanghelyo sa kanila. 그러니까 이런 이 안티데시스의 그 상황이 벌어질 때는 힘이 쫙 빠지는 거야. Sa oras na nagaganap ang mga antithesis, talagang nawawalan ng lakas. 지금 아브라함에게 야 너 아들 그 있잖아. 그 아들 모리아산에 예물로 드려. Ngayon din ay sinasabi kay Abraham na, di ba may anak ka? Yung anak mo na yan, ibigay sa Moria bilang handog. 요때 이제 마음에 믿음이 없는 사람은 어떤 반응을 보이냐면 Yung mga taong walang pananampalataya sa puso nila, anong sasabihin nila? 이 하나님이 진짜 하나님 맞나? Diyos ba talaga tong Diyos na to? 아니 약속을 줄 때는 언제고 지금 또 아이를 재단에 바치라는 건 또 뭐야? Kamakailan lang na nagbigay ng pangako sa akin, tas ngayon biglang ipapabigay ang anak ko bilang handog? 거기서 이제 믿음이 없어지면요. Kapag sa ganong punto, mawawalan ng pananampalataya. 이런 하나님 나 안 믿어. Hindi na lang ako maniniwala sa ganitong Diyos. 이런 하나님 믿느니 차라리 우리 조상님 믿던 우상이나 믿고 말겠다. Maniwala man sa ganitong Diyos, mas mabuting maniwala ako sa mga Diyos-Diyosan, sa mga angkan ko na lang. 그런 사람 많아요. Maraming mga taong ganun. 교회도 다 여러분들이 교회 지금 와 있는 것 같지만은 Ngayon din, mukhang kayo ay nandito sa church. 지금은 여러분들이 약속을 받았기 때문에 Dahil ngayon ay natanggap ninyo ang pangako, 기대를 갖고 있겠죠. meron kayong sigurong expectation. 근데 여러분이 하는 일이 안 되고 사고가 나고 자꾸 이제 문제가 생기고 하면요. Pero sa oras na hindi nangyayari ayon sa gusto ninyo, meron mga problemang nagaganap, 형제자매들은 이제 너무 쉽게 교회를 떠납니다. mga kapatiran, sobrang madaling umaalis mula sa church. 왜냐하면 안티데시스가 오니까 Bakit kasi? Dumarating yung antithesis, umaalis na lang sila. 구원받은 사람 다 교회에 있으면 지금 우리 이 교회 다 차도 지금 안 돼. 그 장소가 부족해. Kung nanatili ang lahat ng mga taong naligtas, ay kulang pa itong church natin para punuin
ito. Mas madaming laki, mas malaki pa ang kailangan natin. 그런데 구원받고 얼마 있다가 어려우면 또 집에 가버려요. Pero meron naman mga nakatanggap ng kaligtasan, kaunting panahon ng lumipas, may kahirapan na naranasan, aalis agad uwi. 자기 뜻대로 안 되면 교회를 배반하고 떠나가 버려요. Kung hindi mangyayari ayon sa sarili nilang mga pagnanais, umaalis. 좀 마음 상하면 교회 욕하고 떠나가 버려요. Kaunti na lang na nasaktan ng kanilang mga puso, mumurahin agad yung church, aalis. 그렇게 된다는 거예요. Ganun ang nangyayari. 아브라함이 그때 만약에 아브라함이 하나님 마음을 몰랐다면 Kung si Abraham ay hindi niya nalaman ang puso ng Diyos, 병 주고 약 주나 이거 뭐야 줄 때는 언제고 또 지금 뺏으려고 그래. mapapaisip na lang siya na nagbibigay ka ng gamot, tas nagbibigay ka ng sakit. Anong gusto mo mangyari? Ganun ang sasabihin niya. 믿음을 가진 사람. Pero yung mga taong may pananampalataya, 아니 분명히 아들을 준다 약속해서 아들을 주는 걸 믿었더니 아들이 나왔어. 그러면 그 아들을 통해서 또 씨를 준다 했으면 그거 나오겠는데 pwedeng isipin na sa simula, binigay ako ng Diyos ng pangako na magbibigay siya ng anak sa akin. Nagkaroon ako ng sarili kong anak at ngayon nagbigay naman siya ng bagong pangako na sa pamagitan ng anak na ito, mapapalawak ang aking binhi. 그런데 갑자기 하나님이 마음이 변했나? 왜 아들을 죽이라 그러지? 재단에 가서 찔러서 잡아 죽이라 그러지? 왜 그러지? Pero sa daan ng proseso na ito, bakit ngayon biglang sinasabi ng Diyos sa akin na ang ganitong mahalagang anak na binigay niya sa akin ay dalhin ko sa Moria at patayin ko bilang handog? 자 여기서 생각을 할 줄 알면은 이제 안티데시스를 이길 수가 있는 거야. Sa proseso na ito, kung kayang mag-isip, pwedeng manalo laban sa 그 생각을 antithesis. 했다는 거예요. Kaya naisip, 아니 아들을 주신다 하신 하나님이 아들을 주셨고 ang Diyos ang nagsabing magbibigay siya ng anak at binigay niya nga. 또 그 아들을 통해서 내 씨가 나올 거라 했으면 그 나오게 돼 있는데 At sa pamagitan daw ng anak na ito, ang binhi ko rin ay uusbong. Kung ganun, 갑자기 또 이 아들을 죽이라는 것도 뭐야? ano ibig sabihin ng biglang sinasabi niya na patayin itong anak na ito? 그러면 하나님은 죽이겠다는 게 목적이 아니고 Kung ganun, hindi pala purpose ng Diyos ang patayin ang anak ko. 아, 내 마음을 시험하는구나. 내 마음을 알아보려고 하는구나. Sinusubukan niya pala ang puso ko, nais niyang malaman ang puso ko. 딱 생각이 거기 가니까 Nang umabot ang kanyang pag-iisip sa ganung punto, 내 아들이 죽어도 살겠고 안 죽이고 하나님이 내 아들 대신에 틀림없이 준비해 놓은 게 있을 거야. 이렇게 생각이 옮기게 됐다는 겁니다. lumipat ang kanyang pag-iisip sa punto, sa konklusyon na sa proseso ng paghandog na ito, kung mamatay man ang aking anak, ay hindi niya papatayin, bubuhayin niya muli. At sa kung proseso na ito, ay maaring hindi niya patayin at meron siyang ipapakita pa sa akin. 이래요. Naiintindihan niyo po ba? 아멘. Amen? 하나님은 정, 반, 합, 이 흐름으로 모든 성경을 기록해 놨어. Ang Diyos sa prinsipyo ng thesis, antithesis at synthesis, sinulat niya itong buong Biblia na ito. 그래서 그 하나님의 마음을 알면은 Kaya kung malaman ng ganitong puso ng Diyos, 아, 내 아들을 내가 죽여도 아들은 살아나. 그러면 됐지. 뭐 살아나는 건데 뭐 걱정이야. kung patayin ko man ang anak ko, mabubuhay siya muli. Kung ganun, walang problema na ibigay ko siyang handog. 내가 죽인 아들이 살아난지 아니면 하나님이 다른 걸 준비해 놨을 거야. Mamatay man ang aking anak, meron sigurong bagong hinanda ang Diyos para sa akin. 아브라함이 가면 생각이 이거는 하나님이 틀림없이 하나님이 준비해 놓은 게 있어. 준비해 놨어. 그 믿음이 들었다. Kaya si Abraham, kahit sa oras na pumupunta na sila doon sa Moria, ay meron siyang pusong kasiguraduhan na merong hinanda ang Diyos para sa akin. Mayroon siyang siguradong hinanda para sa akin. 그래서 가면서 이제 상상을 해보니까 Kaya habang papunta siya doon, ini-imagine niya, 하나님은 다 준비해 놨구나. hinanda ng Diyos ang lahat. 그 마음이 온 거예요. Yun ang pusong dumating sa kanya. 그래서 이제 산에 올라갔어요. Kaya pumunta siya sa bundok. 산에 가서 이제 모리아 산 위에서 이제 아들을 딱 잡아가 올려가지고 딱 죽이면 과연 이제 어떤 일이 일어날까 아브라함이 상상하는 거죠. Ngayon, nakarating na siya sa bundok ng Moria, doon sa tuktok, ay niligay niya na ang kanyang anak bilang handog. At napaisip na lang siya na, sige, kung hahampasin ko na, papatayin ko na siya ngayon, ano na kaya ang mangyayari? 자, 첫째 가정은 내가 죽여도 아들은 살아난다. 이게 첫째 가정이고. Dumating siya sa pag-iisip na sa pagpatay ko, una, pwede siyang mamatay. 둘째, Pangalawa, 내가 죽이기 전에 하나님이 준비해 놓은 게 있을 거야.
O kahit ganun ay hindi siya mamamatay. O pangalawa, bago ko patayin ang anak ko, pipigilan ako ng Diyos. 아브라함 마음에서는 2번이 1번인지 1번이 먼저인지 1번이 먼저인지 2번이 먼저인지는 모르겠지만 Hindi ko po alam kung sa puso ni Abraham, kung ang 1 ba ay 1, 2 or 1. Hindi ko alam kung anong nangunguna sa puso niya. 이 둘 중에 하나가 아브라함은 그대로 될 줄 알았다. Pero meron kasiguraduhan si Abraham na mula sa dalawang mga posibilidad na ito, siguradong may mangyayaring isa. 그래서 만약에 1번이 정확한 사실이라면 내가 아들을 죽여도 아들은 안 죽어. Kaya kung ang unang pag-iisip niya, posibilidad na naisip niya, ay totoo, patayin niya man ang anak niya, hindi siya mamamatay. 이왕 죽일 거면 아들 고통 안 느끼게 빨리 죽여야 되겠다. Kaya naisip niya na kung papatayin ko ang anak ko, patayin ko na siya ng walang sakit siyang mararamdaman. 가자마자 바로 아브라함이 아들 묶고 바로 찌르려고 했어요. Kaya si Abraham pagkarating doon, agad niyang tinali yung kanyang anak at papatayin niya na sana agad. 야, 그런데 어떤 일이 일어났어요? Pero ano pong nangyari? 바로 찌르려고 했단 말이에요. Agad niya na sanang sasaksakin yung anak niya. 10절에 보면은 So sa verse 10, 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하더니 iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak. 자, 이 액션을 보면은 아브라함 마음에 조금도 슬로우 모션으로 하는 게 아니라는 걸 알 수 있어요. Kung makikita natin yung action dito sa verse 10 na ito, walang anumang pagdududa sa ganitong action na ginawa niya. 그렇죠? Tama po ba? 바로 잡으려고 했다는 말은 Kasi hinawakan daw agad ang sundag upang patayin na. 빨리 목숨 끊어가지고 잡고 그 다음에 하나님이 살리는 것만 보면 돼. 이렇게 생각했단 말입니다. Makikita natin yung thought process ni Abraham na agad niya itong papatayin upang makita niya mismo kung paano bubuhayin ng Diyos ang kanyang anak. 두 번째, Pangalawa, 내가 잡는 신용을 하면 하나님이 반드시 내 손을 하나님이 잡고 못 잡게 할 거야. at pangalawang posibilidad naman na kung hahawakan ko na ang kutsilyo na ito upang patayin siya, siguradong titigilan o Hananim, pipigilan ako ng 준비해놨기 Diyos. 때문에. Kasi meron siyang hinanda para sa akin. 그래서 아브라함이 바로 딱 찌르려고 했지. Ito itong si Abraham, agad niya sanang sasasakin yung anak niya. 그랬더니 어떤 일이 일어나냐면 Ngayon, nung ginawa niya ito, ano nangyari? 11절에 Verse 11, 여호와의 사자가 하늘에서 그를 불러 가르쳐 아브라함 아브라함 하는지라 아브라함이 가로 내가 이긴나이다. tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham! At kanyang sinabi, narito ako. 이렇게 막 찌르려고 하니까 하나님이 급해가지고 아브라함 아브라함아. Kaya ngayon, sasasakin niya na sana, nagmadali rin ang Diyos, Abraham, Abraham! 그건 뭐예요? Ano ibig sabihin? 야 찌르면 안 돼. 찌르지 마. Wag mong sasasakin. 그 말은 뭐예요? Ano ibig sabihin nito? 내가 너를 시험해 본 거야. Sinubukan lang kita. 너 나를 믿고 있구나. Nananampalataya ka nga sa akin. 너 나를 믿고 있구나. Nananampalataya ka nga. 너 내가 준비해 놓은 걸 알고 있구나. Alam mo na may hinanda ako para sa iyo. 자, 그래서 12절에 Sa verse 12, 사다가 가라사대 그 아이에게 손을 대지 마라. 아무 일도 그에게 하지 말라. 네가 네 아들 네 독자로도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa parang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. 지금 여기서 말하는 이제 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라 이 말이 뭐냐 하면은 Kaya ano ba ang ibig sabihin dito ng pagsabi na hindi mo itinanggi o kaya hindi ka natatakot sa Diyos? 내가 죽여도 너는 아들이 살 줄을 믿고 있네 그 말이야. Ito ay patunay na si Abraham ay nananampalataya na patayin man ay mabubuhay uli ang 그러니 kanyang 내가 anak. 네 아들을 죽일 필요가 없다. Kung ganon, hindi mo na kailangan mismong patayin yung anak 자, mo. 그래서 13절 Kaya sa verse 13, 아브라함이 눈을 들어 살펴본 적 한 수양이 뒤에 있는데 뿔이 숯불에 걸렸는지라 아브라함이 가서 그 수양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라. at itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas at narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na handog sa nasusunugin na inihalili sa kanyang anak. 자, 이건 뭐예요? Ano naman ito? 아브라함이 과연 어떤 마음으로 나에게 반응을 보이는가 하나님은 보려고 했다는 거예요. Ibig sabihin ng Diyos, ninais niyang tignan kung ano ba ang magiging reaksyon ni Abraham sa kanya. 그랬더니 아브라함이 하나님 약속을 그대로 믿는다는 걸 하나님 발견하게 된 거야. At doon, pinakita ng malinaw ni Abraham na siya ay nananampalataya sa salita ng Diyos. 자, 그래서 13절에 Kaya sa verse 13, 아브라함이 눈을 들어 살펴본 적 한 수양이 뒤에 있는데 뿔이 수풀에 걸렸는지라 아브라함이 가서 그의 수양을 잡아 가져다가 아들을 대신하여 번제를 드렸더라.
At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagbalas at narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kanyang mga sungay. Pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. 이미 하나님은 수풀에다가 수양불을 걸어가지고 딱 거기 준비해 놨단 말이에요. Ang Diyos, hinanda niya na ang isang tupa ay masabit ang kanyang sungay sa likuran. 아멘. Amen? 이게 하나님이라는 거예요. Ito ang Diyos. 그래서 아브라함은 그걸 알았다는 것이. Si Abraham, nalalaman niya ito. 당신이 나를 이렇게 테스트하는 것은 당신이 이미 다 준비해 놨기 때문에 테스트하는 겁니다 하고 아브라함은 깨닫는 거지. Natuklasan ni Abraham na ang pagsubok niyo po sa akin ganito ay dahil nalalaman niyo pong maigi ngayon na ako ay nananampalataya sa inyo. 14절에 Verse 14, 그 아브라함이 그 땅 이름을 여호와 이레라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라. At pinangalanan ni Abraham ang dakong yaon na Jehovah Jireh, gaya ng kasabihan, hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. 요거를 영어로 한번 풀어봐. 영어도 한번 보여줘봐. Pakita rin po natin ang English verse. 이걸 보면은 자 여기 영어로 뭐라 되냐면은 Sa English naman po, anong nasusulat dito? And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. 그 산에 가 보니까 거기에 보인다. 거기에서 보일 것이다 이 말이야. Kaya nung nakarating sa bundok na iyon, nakita, it shall be seen. 그러니까 하나님 말씀을 따라 가 보면 거기에 다 보인다 이거야. Sa mas madaling salita, kung kayo ay susunod sa salita ng Diyos, doon ninyo makikita. 네가 말라위 가라 했을 때 가 보면 거기에 하나님이 준비하는 게 다 보인다 이거지. Nang ang Diyos ang nagsabi na pumunta ka ng Malawi at pumunta ng Malawi, doon niya makikita. 하나님이 너를 짐바브웨에 가라 했으면 짐바브웨에 가보면 거기 하나님이 준비하는 게 다 보인다 이거지. Kung ang Diyos ang nagsabi sa iyo na pumunta ka ng Zimbabwe, ibig sabihin na kapag pumunta ka sa Zimbabwe, makikita mo ang lahat ng mga hinanda niya para sa iyo. 그 강도 많은 사우스 아프리카에도 가보면 하나님이 준비해 놓은 게 보인다 이거예요. At kahit doon sa South Africa na napakaraming mga magnanakaw, kung pupunta ka roon sa ayon sa salita ng Diyos, makikita mo ang hinanda niya para sa iyo. 아멘. Amen? 어디든지 우리가 하나님이 가라 해서 가보면 거기 하나님이 준비해 놓은 게 있다 이겁니다. Saan man tayo pumunta, kung ang Diyos ang nagpadala sa atin doon, makikita natin doon kung ano ba ang hinanda niya para sa atin. 그걸 보는 기간은 하나님의 주관이기 때문에 몇 년 걸릴지는 모르지만 Ang panahon naman na kinakailangan upang makita ito ay nasa desisyon ng Panginoon, hindi natin nalalaman, kaya hindi natin masasabi kung kailan. 항상 보면은 그런 어려움의 기간이 있어요. Pero lagi nating nakikita na merong ganitong panahon ng kahirapan. 야 이제 안 되겠다 그만하자 포기하자 할 때 하나님이 딱 준비해 놓고 봤지 하고 딱 깨닫게 해주시는 거예요. Sa panahon na mapapasabi ka na, hindi ko na kaya, masyado na mahirap, doon nakikita ng Diyos at sasabihin, o diba, makikita mo na ang hinanda ko para sa iyo. 그래서 하나님이 우리에게 약속이 성취되는 걸 보여주기까지는 우리에게 안티데시스 기간이 있는 거예요. Kaya ang Diyos, upang mapakita niya ang pangako na itutupad niya sa atin, merong antithesis na panahon na kailangan nating daanan. 그걸 볼 줄 모르는 사람들은 하나님 욕하고 도망간다 이거예요. Yung mga tao na hindi kayang makita ang ganitong proseso na ito, yung mga taong nagmumura at umaalis na lang. 욥기를 보면 욥기 1장에 하나님이 막 욥에게 엄청난 재물을 줬어요. Kung makikita natin sa aklat naman ng Job, ang Diyos ay nagbigay ng napakalaking handog para sa kanya. 좀 많이 주니까 기뻐 안 하는 사람 누가 있어? Napakaraming kayamanan na binigay. Kung ganun, mataming natanggap. Sino bang hindi magagalak, di ba? 근데 하나님은 욥을 시험했어. Pero ang Diyos, sinubukan niya si Job. 막 아이들을 죽게 하고 짐승을 죽게 하고 재물을 싹 뺏어 버렸어. Ginawa niya na mamatay ang kanyang mga anak, mawalang lahat ng kanyang mga alaga, lahat ng kayamanan na wala sa kanya. 그랬더니 뭐라는지 아내가 Sa ganung panahon, alam niyo ano sinabi ng asawa niya? 당신이 이렇게 하나님이 이렇게 하는데도 당신의 순결을 지킬 거냐? 하나님을 욕하고 죽어라 그래. Ganito na ang ginagawa ng Diyos sa iyo, kahit ganito ang buhay mo. Ikaw ba ay maghahandog, maglilingkod pa rin sa ganyang Diyos mo? Murahin mo na, umalis ka na. Ganun na sinabi. 하나님을 욕하고 죽어라 그랬단 말이에요. Sinabi niya, murahin mo ang Diyos at umalis, mamatay ka na. Sabi. 여자들이 믿음이 없지. 뭐 대부분 그죠? Kaya makita natin, talagang karaniwan, mga babae yung walang pananampalataya, no? 여자들은 막 대번에 돌아서 버리다. 하나님 욕하고 죽어라. Mapapansin talaga natin yung mga babae yung madaling tumalikod sa Diyos at umalis. 남자들 안 그래요. Yung mga lalaki po kasi hindi ganun. 그래도 우리는 그러면 안 돼. Ganun pa man, hindi tayo dapat ganyan. 그래도 하나님을 기다려야 돼. Ganun pa man, hintayin natin ang Diyos. 우리 사역자들도
사역자들이 좀 어려우면 아내들이 우리 하나님 욕하고 집에 가자, 도망가자 그럴 거예요. 틀림없이. Sigurado yung mga pastor din natin dito, yung mga asawa nila, pag makaranas ng kaunting kahirapan ay sasabihan kayo na umuwi na tayo, murahin na lang natin ng Diyos. 오늘 파스터 올란 보이던데 아내가 가자 걔가 도망온 거 아이가? Yeah, nakita ko si Pastor Orlan ngayong araw. Bigla akong naisip, hindi kaya sinabihan siya ng asawa niya na umalis tayo, kaya sila nakarating ngayon? 곤자가 살아보니 힘들어 죽겠는데 그거 말라고 살아가는 우리 내려가자. Ang hirap ng buhay dito sa Gonzaga, ba't pa tayo magtitiis dito? Bumalik na tayo. 여자들은 뭐 대번에 하나님 욕하고 죽으라 하면서 대번에 그냥 하나님 욕해 여자들은. Ang mga babae po kasi talagang minsanan agad nila sasabihin na umalis tayo, mumurahin na lang natin ng Diyos. Ganun ang sinasabi 남자들은 nila. 또 역시 다 무게가 있잖아 남자들. Pero syempre, yung mga lalaki, di ba, medyo matibay. 그래도 그러는 거 아니야. Ganun pa man ang nangyayari, hindi dapat gawin ito. 그래가 욥기 1장에서요 그렇게 좋았던 욥이 2장부터 해가 41장까지 완전히 그 긴 시간 동안 엄청난 고난을 받는다. Anyway, sa kwento ni Job, makikita natin na sa chapter 1 ay napakasagana ng kanyang buhay. Pero mula chapter 2 hanggang chapter 41, puro kahirapan ang kanyang naranasan sa buong buhay niya. 그래도 그 기간은요 견딜만한 기간이에요. Pero yung panahon na yun ay panahon na katiis-tiis. 근데 42장에 가보면 Pero kung makakarating tayo sa chapter 42, 그 전에 죽은 짐승들 싹 다 보상하고 두 배로 하나님이 주시 두 배로. makita natin kung paano ang Panginoon na lahat ng pinatay na ang kanyang mga alaga ay binuhay muli at binigyan pa ng ikalawa o twofold. 만약 1장에 소 500마리 죽었으면 42장에서는 1000마리 주고 Kung sabihin natin na sa chapter 2, pinatay ang 500 mga baka, sa chapter 42 naman ay binigay niya ng 1,000 baka. 두 배로 줘, 두 배로. Twofold binigay. 하나님은 정반합 이거를 그대로 이루시는데 Ang Diyos ay tinutupad niya talaga ayon sa thesis, antithesis, synthesis. 합까지 기다려야 돼. 합까지 가봐야 돼. Kailangan natin maghintay, kailangan natin pumunta hanggang sa synthesis. 알겠어요? Naiintindihan niyo po ba? 기다려 보면요. Pag magtitiis, 때가 이르니 그때는 다 거두게 된다는 거예요. doon sasabihin na darating ang kapanahunan na kayo'y magsisipag-ani. 자, 다시 갈라디아 6장 9절을 보여주세요. Pakita po natin ulit ang Galatians chapter 6 verse 9. 자, 여기 보면 Let us not be weary in well doing. 이게 Nakasul- 뭐예요? Ano po ba ang ibig sabihin ng let us not be weary in well-doing? 우리가 가장 할 수 있는 well doing은 복음 전파라. Ano po ba ang pinaka-well-doing na pwedeng nating gawin? Ang pagpapangaral 자, ng 이 Ebanghelyo. 복음 전파에는 절대 be weary 하면 안 된다. Sa pagpapangaral ng Ebanghelyo na ito, we should never be weary. 낙심하면 안 된다. Never be weary. Huwag mangagpagod. 우리 하나님 안에 있는데 낙심할 이유가 뭐가 있나요? Nasa loob tayo ng Diyos. Ano pa ang dahilan na mangagpagod tayo? 여러분들이 구원받으면 누구 안에 들어와 있는 거예요? Kung kayo makatanggap ng kaligtasan, kayo nasa loob na nino? 하나님 안에. Nasa loob na ng Diyos. 아멘. Amen? 우리가 예수님 안에, Sa loob ni Jesus. 예수님은 하나님 안에, At si Jesus sa loob ng Diyos. 하나님은 내 안에, At ang Diyos nasa loob ko. 하나님이 예수님 안에. At ang Diyos nasa loob ni Jesus. 그러니 나하고 하나님하고 예수님하고는 분리가 안 돼. Kaya sa huli ako, si Jesus at ang Diyos ay hindi pwedeng maghiwalay. 아멘. Amen? 나는 하나님 안에, Ako sa loob ng Diyos. 예수님은 내 안에, Si Jesus sa loob ko. 하나님이 내 안에, At ang Diyos sa loob ko. 예수님이 하나님 안에. Si Jesus sa loob ng Diyos. 이게 이렇게 섞여 있기 때문에 Dahil ganitong nakahalo, 분리가 안 돼. hindi ito maghihiwalay. 하나님 안에 낙심이 있습니까? Sa loob po ba ng Diyos ay merong kapaguran? 없어요. Wala po. 하나님 안에 우리가 분명하게 아름다운 열매 있어요, 없어요? Sa loob po ng Diyos ay meron bang siguradong mabuting bunga o hindi? 있어요. Meron. 그렇기 때문에 그 때를 기다리는 그 기간 동안 이 엔티데시스 기간을 믿음으로 살아가는 걸 우리 신앙이라 그런다 이 말. Kaya ang paghintay ng dala ng ganitong kasiguraduhan, pamumuhay sa loob ng antithesis na ito, yun po ang ating spiritual na buhay mismo. 그래서 제가 이번에 보니까 짐바브웨 가보니까 너무 좋더라고요. Kaya nung nakarating po kami sa Zimbabwe, napakaganda. 빵도 맛있고 안 오고 싶더라고. 그 빵 안 먹고 다음날 떠날라 하니 참 아깝대. Kahit yung tinapay po doon, sobrang sarap na mapapaisip ka na ayokong umalis kasi nasasayangan ako na hindi na matitikman ulit yung ganitong tinapay.
식탁이 우리 필리핀보다 더 풍성해. Tas yung pagkain na hinahanda nila, mas masagana pa sa mga pagkain na kinakain natin dito. 우리 신목사님 저 필리핀 또 한번 놀러 오세요 하니까 Kaya sinabi ko kay Pastor Shin na, Pastor, bumisita rin po kayo sa Pilipinas. 목사님 저는요 초청하면요 분명히 초청하면 저는 분명히 갑니다. 반드시 갑니다. Sabi niya sa akin, Pastor, ako, pag sinabihan o pag inimbita, sinisigurado ko pong tuparin ang imbitasyon na iyon, ha? Sabi niya sa akin. 올 때 빵이나 많이 갖고 오면 좋겠는데. Sana pag bibisita siya, madami siyang dali na tinapay. 그 빵 맛있더라고. Kasi ang sarap kasi ng tinapay niya doon eh. 자 우리가 낙심할 이유 있어요. Anyway, may dahilan po ba para tayo yung mga pagod? 자 우리가 그 안티데시스 기간이 5년이면 낙심해야 돼요. Kung ang panahon ng antithesis ay 5 years, kailangan ba natin magpagod? 10년이면 낙심해야 돼요. Kung 10 taon ang kailangan para sa antithesis, kailangan ba nating mga pagod? 그거는 하나님의 뜻이기 때문에 우리가 결정 못해. Dahil ito ay kalooban ng Diyos, hindi tayo ang magdidesisyon. 그래서 5년 기다려도 되고 10년 기다려도 되고 15년, 20년 기다려도 돼. Kaya 5 years man ay pwedeng hintayin, 10 man ay pwedeng hintayin, 10, 20 pwedeng hintayin. 아브라함도 25년 기다리잖아. Si Abraham, 25 years siyang naghintay. 75세 불림받아 나와가 아이 놓기까지 25년 기다렸어. 75 years old, doon pa lang siya tinawag at nagkailangan pang magtagal ng 25 years bago siya magkaanak. 하나님 기다리게 하면 기다려야 되고 Kapag kayo ay pahihintay ng Diyos, maghintay kayo. 하나님 어렵게 하면 어려움 좀 당해야 되고 Kung kayo ay pahihirapan ng Diyos, mahirapan kayo. 고난을 주면 고난 좀 당해야 되고 Kung bibigyan kayo ng problema, mamroblema kayo. 저는 뭐 강도를 6번이나 당했다니까 진짜 내 같으면 3번만 당하면 집에 갔을 것 같은데. Nung narinig ko nga yung patotoo nila na 6 na beses silang nadalawan ng mga magnanakaw, sa tingin ko, kung 3 beses man lang dumalaw dito, susuko na ako eh. 와 우리 조카 칼로 막 그 엄청난 칼로 쳤다는데 끔찍하더라고 내가 생각해 보니까. Yung pamangkin ko naman, nahampas ng katakot-takot na bolo. Kung isipin ninyo, di ba? Sobrang katakot-takot yung pangyayari na to. 근데 이제 그 기간이 다 끝나고요. Pero yung ganung panahon ay tapos na. 멋지게 예배당을 드려놓고 사람들이 막 1000명 가까이 와 예배를 드리는데 내가 감격 먹어버렸어. Nakatayo sila na napakagandang church building. 1,000 mga taong nagtitipon para makinig ng mensahe. Talagang uminit ang aking puso. 너무너무 행복하게 살더라고. Nakita ko po, sobra-sobra silang nabubuhay ng masaya. 아멘. Amen. 자, 다시 갈라디아 6장 9절을 읽고 이제 마무리하겠습니다. Basahin po natin muli ang Galatians chapter 6 verse 9 bago po tayo matapos. 아까 3번 읽고 또 한 번, 3번 다 같이 따갈로그 영어로 3번 다 한번 읽겠습니다. At binasa po natin ito ng 3 beses kanina. Muli po natin basahin ng Tagalog at Ingles ng tigta 3 beses. 시작. Ready, go. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimago. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimago. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo, kung hindi tayo mga hihimagod. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. 제일 중요한 게 if we faint not. Pinaka-importante, kung hindi tayo mga hihimagod. 아멘. Amen? 그래서 우리가 낙심할 이유가 하나도 없고 하나님의 때를 기다리고 있으면 그 때가 오면서 우리가 막 시시박안이를 한다는 겁니다. Kaya walang anumang dahilan upang tayo ay magpagod basta hintayin natin ang panahon na binigay ng Diyos sa atin dahil sa paghintay na ito'y sa huli darating sa atin ang kapanahunan na magsisipag-ani tayo. 조금만 어려우면 흔들리는 여러분들 이 말씀에 다시 견고해지게 되기를 바랍니다. Kung kayo man ay mga taong naaalog sa mahirap, sa kaunting kahirapan na nararanasan ninyo, nawa sa pamagitan po ng mensahe na nabasa natin ngayon ay magpatibay po kayo ng puso. 조금 어려우면 하나님 욕하고 도망가려고 하는 우리 여러분들 다 맘 바꾸고
때를 기다립시다. Kayong lahat na sa kaunting kahirapang nararanasan ay naahalog agad ang puso at gustong sumuko, nawa, baguhin nyo na po ang puso ninyo. 욥의 아내를 따르지 말고 욥을 따라갑시다. At hintayin natin ang panahon natin. At huwag tayong sumunod sa asawa ni Job, pero sumunod tayo kay Job. 성경은 욥의 인내를 배우라 그랬어. Sinabi ng Biblia na matutunan natin ang paghihintay o ang perseverance ni Job. 그래서 제가 아프리카 가보니까 그 인내가 결실하는 걸 볼 수 있었습니다. Ang nakita ko po na ang ganitong pagtitiis ni Job o itong pagtitiis mismo ang nagdadala ng bunga. 예, 기도하겠습니다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Amang Diyos, maraming salamat po. 우리가 세 군데 교회를 돌아보면서 많은 부분을 생각할 수 있었습니다. Habang nakakaikot sa tatlong iba't ibang mga church ay marami pong mga pag-iisip ang dumating sa amin. 그들이 처음에 보따리 싸들고 가서 처음에 그 땅에 섰을 때에 그 상상을 해보면 너무나 참 깝깝할 상황이었는데 Kung isipin namin kung paano na sa unang pagpapadala sa kanila, dala lang ng sarili nilang mga gamit ay nakarating sa anong mga bansa, talagang mahirapan sila. 그들 마음에 심어진 약속 하나를 들고 그 땅에 갔을 때 Pero nang dumating sila doon sa lupa na taglay ang pangakong tanim sa kanila, 금방 어떤 좋은 일이 일어난 것도 아니고 hindi agad-agad ang mga kabutihang nangyari. 수없이 많은 갈등과 혼란과 마음에서 포기하는 그런 마음들이 있었겠지만은 Talagang hindi mabilang na mga kahirapan o pagdududa rin ang naganap sa loob ng puso nila. 낙심하지 말라는 하나님의 말씀을 쫓아 기다렸을 때 Pero sa oras na naghintay sila, dala ng salita ng Diyos na nagsabi na huwag mga magpagod, 하나님은 그들에게 정말 놀라운 은혜를 입히셔서 이제는 많은 수확을 거두는 복된 삶이 되게 하신 걸 보았습니다. nakita po namin kung paano ang Panginoon ay nagbigay sa kanila ng panahon, ng kabutihan sa kanila mula sa kanilang paghihintay at kung gaano sila nabibiyayaan ngayon. 그들만 위해서 이 말씀을 기록했겠습니까? Hindi sinulat niyo po ba itong salita para lamang sa kanila? 필리핀에 있는 우리들에게도 동일하게 이 말씀을 주신 줄 믿습니다. Naniniwala po kami na isinulat niyo rin po ang salita na ito para sa amin na naririto rin sa Pilipinas. 우리 가운데 어렵다고 마음에서 그렇게 혼란한 가운데 있는 사람이 있다면 오늘 마음 바꾸게 해주시고 Sa kaligitnaan namin, kung meron man sa amin ang ganitong pusong nahihirapan na gustong tumalikod, nawa baguhin niyo ang puso nila ngayong araw. 하나님 주신 약속은 반드시 성취되고야 만다는 사실을 믿게 해주시게 되기를 바랍니다. Nawa ang puso nila ay bigyan niyo ng kasiguraduhan na ang Diyos sa pagbigay ng kanyang pangako ay sa huli tutuparin at tutuparin ninyo ito. 반드시 그 성취되는 날이 올 줄을 믿습니다. Nananampalataya po kami na darating ang araw na tutuparin niyo po ito. 주님께 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. Papasalamat po kami sa Panginoon at nalangin kami sa pangalan ni Jesus. 아멘. Amen.